Ano ba ang kasalanan ko sa'yo? Tigilan mo ako! Wala kang kasalanan sa akin. Pero kapag hindi mo ako pinagbigyan, yun ang tunay na kasalanan. Halika, Iha. Sumama ka na sa akin at magsasama tayo. Manahimik ka! Hindi ako kailanman sasama sa isang aswang. At kahit na maging normal na tao ka, malabong patulan pa rin kita. Kadiri ka! Nilulubot ka na! Yan ang gusto ko sa babae. Pumapalag-palag pa. Mas masaya kapag mas matapang. Tandaan mo ang pangalan ko. Gabriel. Gabriel ang pangalan ko. Sa wakas, may kilala na rin akong aswang. At sino ka namang lalaki ka? Sige, magpapakilala na rin ako. Pero sa ganitong paraan! Rosas, ano bang nangyayari sa'yo? Lo, naririnig ko siya. Sino? Sinong naririnig mo? Yung matandang lalaki na aswang, bumubulong siya sa akin kanina. Balak niya akong kunin, Lo. Ayoko sumama sa kanya, Lo. Ayoko sumama sa kanya. Makinig ka sa akin, Apo. Rosas, makinig ka! Ibaba mo ako! Ibaba mo ako! Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Magiging asawa na kita. Nakakadiri ka! Sobrang nakakadiri ka! Kabanong, tawagin mo na lang akong Rose. Isang simpleng dalaga lang na naninirahan sa poder ng aking lolo Tupe. Payak at payapa ang pamumuhay namin noon. At kahit hindi naman kami mayaman, hindi naman kami nagugutom. Hindi ko rin masasabing ikahos dahil halos lahat naman kasi ng kakainin namin makikita lang sa bakuran namin. Marami kaming pananim, halo-halo. May gulay, may prutas, at may mga alaga rin si Lolo Tupe. Sa katunayan, meron kaming chicken farm noon. Hindi naman kalakihan, pero isa yon sa pinagkukunan namin ng kinabubuhay. Buhay probinsya talaga ang uri ng pamumuhay doon. Malayo-malayo rito sa Maynila. Doon, alas 6 pa lang ng gabi, nasa loob na ng mga bahay ang mga tao. Kahit na simentado na ang mga bahay at uso na rin ng ilang gadgets, ang kulturang Pinoy at makalumang estilo ng pamumuhay ay naisasabuhay pa rin. Masasabi kong masaya naman kami noon, kahit na katamtaman lang ang estado namin. Pero nagbago ang lahat dahil sa pangyayaring walang sino man ang kayang makapigil. O Rosas, aalis na muna ako ha. Pupuntahan ko lang yung farm natin. Baka mamaya pinuputaktak na naman ng mga bata yung mga sisiw. Ikaw na muna ang bahala rito ha. Sige, Lo. Magdala ka ng payong, makulimlim ngayon eh. Oo nga. Parang nitong nakaraan pa yung ganyan eh. Pero hindi naman umuulan-ulan. Medyo kinakabahan nga ako, Lo eh. Kasi parang nag-ipon lang yung mga ulap ng maraming tubig. Ay, siya. Hiramin ko tong dilaw na payong ha. Alis na ako. Noong umagang yun, hindi ko alam kung bakit parang may bumabahala sa akin, Kabanong. Para bang ang bigat ng pakiramdam ko habang pinagmamasdan ko ang lolo ko na papalayo. Huminga na lang ako ng malalim. Itinuon ko na lang ang atensyon ko sa niluluto kong pangtanghalian namin ni Lolo. Kakaunti lang naman yun dahil 3 lang naman kami sa bahay. Ako, si Lolo, at ang nag-iisa naming aso na si Itim. Uy, Itim. Mamaya ka na tumawal-tahol dyan. Alas 7 pa lang oh. Wala pang tanghalian. Binigyan na kita ng pagkain mo kanina eh. Nakapag-almusal ka na kaya? Tinahulan lang ako ulit ni Itim. Pero nagtaka ko kasi tingin siya ng tingin sa itaas. Para bang naiintindihan niyang masama ang lagay ng panahon. Ilang araw na kasi siyang ganon. Lalo na kapag makulimlim ang paligid. Ang sabi nila, ang mga aso raw ay nakakaramdam din kapag may paparating na bagyo o mga masasamang pangyayari. Medyo kinakabahan ako noon, Kabanong. Pero iniisip ko na lang na baka nagkakamali ako ng iniisip kay Itim. Makalipas lang ng ilang minuto, natapos na rin ako at ipinasok ko na rin ang kaldero sa loob ng bahay. Binuhusan ko ng kaunting tubig ang salangan namin. Paglabas ko ulit ng bahay, nakita ko si Enrico. Kababata ko siya. Masasabi kong siya lang din ang nag-iisa kong kaibigan na may tuturing ko talagang pamilya.
Siya lang din naman kasi ang pinagkakatiwalaan ni Lolo. Rose, Oh, kala ko ba may pasok kayo ngayon? nag-text sa akin yung mga kaklase ko. Pinauwi na raw sila eh. Kainis. Nag-review pa naman ako. Kung kailan na graduating na kami, saka naman dumarating tong mga bagyo-bagyo na to. Mangyayari nito, sa summer kami magbabawi ng pasok niyan. May bagyo ba talaga? Oo, yun ang sabi ng mga kaklase ko kaya sila pinauwi. Kaya ayun, hindi na ako tumuloy. Sarap siguro mag-aral, no? Sayang kasi di na ako nakapag-college eh. Huwag ka nang malungkot. Kapag nakaluwag-luwag kayo, pwede ka pa naman mag-aral ulit eh. Ay, wait lang. Pwede ba akong pumasok? Tanggalin ko lang tong sapatos ko. Sikip eh. Sige. Ba't ka kasi nagsuot na masikip? Eh, regalo sa akin to ni mama eh. Baka naman malungkot siya kapag nakita niyang nasa bahay lang to. Eh, ikaw ba? Kumusta ka naman dito? Ayos lang naman ako dito. Madalas busy rin naman ako kasi lagi kaming naalis ni Lolo. Pero ngayong linggo, madalas lang ako nasa bahay. Tumal ngayon eh. Walang masyadong nagpapagawa ng sasakyan kay Lolo. Idol ko talaga yung lolo mo eh. Biruin mo ah, nag-aalaga ng manok, sumasideline sa kung ano-ano, tapos mekaniko pa. Bilib din naman ako sa kanya eh. Siya yung modelo na tinitingala ko. Kaya nga ito, ting wala akong ginagawa dito, sinasamahan ko siya kapag may inaayos kaming sasakyan. Pero mas astig ka. Babae ka tapos helper ng mekaniko. Bakit? Porque babae astig na. Kaya rin naman namin mga babae mga ginagawa nyo eh. Oo na, ito naman masyadong seryoso. Hindi ko. Tinan mo yung mga ulap oh. Parang nakakatakot no? Oo nga eh. Alam mo ba kagabi ko pa tinitingnan yan. Eh, meron akong tsorya tungkol sa mga ganyan. Pero hindi ko alam kung trip mong pakinggan eh. Sige na, sabihin mo na. Para naman may mapag-usapan tayo. May napanood akong dokumentary noong nakaraang taon na kapag ganitong panahon daw, yung tipong ilang araw nang nagbabadya ang bagyo, malakas daw itong makalika ng negative energy sa mundo eh. At ang negative energy na nagagawa nila ay nakakapanghikayat daw ng iba't ibang nilalang. Mga nilalang na hindi natin iisipin na totoo pala. Pwedeng multo, pwedeng engkanto, at kung ano-ano pa. Basta, marami pa. Gano'n naman katotoo mga yan? Siyempre, hindi naman malaki ang tsansa na magkatotoo ang isang theory. Kaya nga theory ito eh. Pero, ginagawang basyan kasi yun ng mga paranormal expert. At ng mga, albularyo. Yung ganito kasi daw na panahon, parang kagaya to ng solar o lunar eclipse. Parehong nakaka-attract ng mga negative energy na nakaka-trigger naman ng mga entity. Okay. Ganun pala yon. Alam ko naman na hindi ka naman naniniwala eh. Ayos lang naman. Hindi naman kita inaano eh. Nakikinig naman ako. Minsan, subukan mo din manood ng mga ganon. Kasi may mga time na nakakatotoo rin yung mga nasa theory. Tinawanan ko lang si Enrico noong mga oras na yon, Kabanong. Kasi kahit anong gawin kong pag-intindi sa mga ganoong bagay, hindi talaga ako interesado. Hindi kasi ako madaling maniwala sa mga bagay na mahirap naman talagang paniwalaan. Ang motto ko kasi sa buhay, maniniwala lang ako kapag ako na mismo ang nakakita. Ika nga nila, to see is to believe. Bumuntong hininga na lang ako at bumalik na lang din sa loob. Maghapon lang ako nakatulog. Nagising lang ako dahil sa malakas na ulan. Ang ingay ng bubong namin. Lumabas ako ng kwarto ko. Sinilip ko si Lolo sa sala. Wala siya. Sa labas naman, wala pa rin. Medyo nag-alala na ako noon kasi ang lakas na talaga ng ulan. Sinasabayan pa ito ng malakas na hangin. Nasaan na ba si Lolo? Sinubukan ko siyang kontakin gamit ang cellphone kong dipindot. Pero wala nang signal sa mga oras na yon. Kinuha ko ang isa pang payong sa gilid. Lumabas ako ng bahay. Nang medyo malayo-layo na ako sa amin, bigla namang lumakas ang hangin na naging dahilan para mabali ang tangkay ng payong. Diyos ko, ano ba itong nangyayari? Nasaan na ba kasi si Lolo? Kahit na wala na akong payong na gamit, wala na akong pakialam.
Nilusong ko ang ulan patungo sa farm namin. At nang makarating ako roon, nakita ko si Lolo Tupeng na kasama ang isa sa mga katiwala niya, si Sander. Pinagtutulungan nilang lagyan ng tubig ang mga haligi ng farm para hindi liparin. Ay, Diyos ko naman, Rosas. Bakit ka pa nagpunta rito? Hindi mo ba nararamdaman ang sama ng panahon? Nag-alala ko sa iyo eh. Hindi ka pa umuwi. Ang mabuti pa, tulungan mo na lang kami ni Sander dito. Umaangat na yung kabilang bubong eh. Itatali lang natin. Kawawa naman ang mga manok ko rito. Nagkandamatay na nga yung ibang sisiw dahil sa lamig eh. Magtupi! Naitali ko na rito! Yung isa na lang! Ay maraming salamat, Sander. Pasensya ka na at naabala ka pa ha. Ano ba naman kayo? Siyempre, dito rin naman ako nagtatrabaho kaya ayos lang naman po. Kailangan natin iligtas sa mga manok. Sayang ang mga to. Malaki mawawala sa atin pagka nangamatay to. Ay nako, ang ipagdasal natin na sana hindi na lumakas pa yung hangin. Lo, basa-basa na kayo. Nagdala ko ng tuyong damit dito. Buti na lang na i-plastic ko kaya hindi nabasa. Eto, magpalit kayo. Ay nako, kahit na kailan talaga, handa ka sa mga ganitong sitwasyon. Biglang umihip ng malakas ang hangin. Napakapit pa ako kay Lolo nung mga sandaling yon. Samantala, humarang naman sa amin si Sander para hindi kami mabasa ng ulan. Yung style kasi ng farm ni Lolo, bahay siya pero yung dalawang side lang ang may dingding. Magtupi, kapag humina ng bahagya ang hangin mamaya, uwi ako sa amin ha. Kukunin ko yung trapal namin tapos ipangtatapal natin dito para kahit papano hindi na napasok ang ulan at hangin. Ay maraming salamat, Sander. Pero wag mong pipilitin ha. Baka ikaw naman ang mapahamak. Baka mamaya tamaan ka ng lumilipad na yero. Makalipas pa ang ilang minuto, mas lalo pang lumakas ang ulan. Pero humina naman ang hangin. Sinamantala na ni Sander ang pagkakataon para umuwi sa kanila. Malapit lang naman ang tirahan nila kaya agad din naman itong nakabalik. Kasama na nito ang kababata kong si Enrico. Magpinsan kasi silang dalawa. Dalawang trapal na po kinuha ko. Isinama ko na rin tong si Enrico para may katulong ako maglagay ng trapal. Ay nako, pasensya na talaga sa abala ha. Hindi naman kayo ibang tao sa akin, Mang Tupi. Malalim na rin kaya ang pinagsamahan natin. Nakakalimutan nyo na bang ako ang nagpalit ng brief nyo noong lasing po kayo? Ay, Diyos ko talaga tong taong to. Pinaalala mo pa. Baliw ka talaga. Tara na nga. Nagawa pa namin magtawanan ng mga sandaling yon. Maya-maya ay inasikaso na rin nila ang pagkakabit ng trapal. At dahil doon, kahit na papaano ay hindi na nakakapasok ang lamig sa loob. Pero malakas pa rin talaga ang ulan at hangin, Kabanong. Habang tumatagal, mas parang nagagalit ang panahon. Unti pa lang pangalan ng bagyong to eh. Grabe, bang-bahan na sa bayan. Kaya yung ibang mga uuwi rito sa atin, hindi na nakauwi eh. Wala nang madaanan eh. Mang Tupi, bukas kapag medyo humina na ang bagyo, mas maganda sigurong ibenta nyo na lahat ng manok ninyo doon kay Mang Berting. Kasi siguradong matitenga to dahil sa magiging epekto ng bagyo. Total, nung nakaraan pa nangungulit ang isang yun eh. Mas mainam nga siguro yung sinabi mo. Kaysa naman, mahirapan na naman akong pakainin sila. Alam nyo naman na kapag may bagyo mahirap ding makahanap ng pagkain ng mga manok natin. Lo, sigurado na po ba kayo? Alam ko kasi mahal na mahal nyo ang mga manok na yan eh. Apo, yung mga manok na yan, pambenta talaga yan. Hindi naman na masyadong masakit kahit na ibenta ko sila sa iba. Tumangon na lamang ako. Nagkape na lamang kami nung oras na yon dahil nakapagdala rin ng termos ang magpinsan. Kahit na nakasilong na kami, hindi pa rin nawawala sa kalooban ko ang pangamba na baka bigla na lang liparin ng bubong. Buti na lang talaga nagpunta ako dito. Kasi kanina pinuntahan kita sa bahay ninyo, wala ka na eh. Nakasalubong ko si Sander. Sabi niya narito ka nga kaya sumama na ako. Maraming salamat ha. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala kayo ng pinsan mo eh. Kasi sila mama, nakarating na kaagad sila sa evacuation center. Ganon kasi kapag yung tatay mo may mga koneksyon. Naabisuhan na kami kaagad na lumikas eh. Sinabihan nga namin yung mga kapitbahay namin pero ang titigas ng ulo. Ayun,
Tingnan mo ngayon, nasa loob pa rin sila ng mga bahay nila. Buti na lang talaga. Hindi nagbaba rito sa atin. Mataas na parte kasi ito eh. Ipagdasal na lang natin na sana humina na ang bagyo. Maya-maya pa, matapos patuyuin namin ang ilang plywood na naroon, inilatag nila yon. Pinagpahinga na rin kami ni Lolo Tope dahil anong oras na rin yon. Maaga kasi talagang tutulog si Lolo. Kami na lang ang nanatiling gising para magbantay. Dakong 2:00 ng madaling araw, medyo humina na ang ulan. Pero malakas-lakas pa rin ang hangin. Kaya naman naisipan ko na rin umuwi sa amin. Uwi na muna ako sa amin Kukuha lang ako ng kakainin natin. At saka dadalhin ko na rin dito lahat na pwede nating magamit. Sasamahan na kita. Sander, Insan, ikaw na muna bahala kay Mang Tupi ha. Samahan ko lang to. Sige, wala namang problema. Mag-ingat kayo ha. Madulas ang daan eh. Tumango na lang kami. Matapos kunin ang kapote ay umalis na rin kami. Habang naglalakad kami ay nakahawak pa ako sa damit ni Enrico. Basa kasi ang dinaraanan namin at malaki ang chance na madulas ako at mabago. Alam mo, maswerte pa rin tayo, no? Dito sa atin, ang daming puno eh. Mataas ang bundok, kaya hindi ganun kalala yung bagyo. Pero sa iba, nako, siguradong kawawa sila. Iba pa rin talagang naitutulong ng kagubatan sa mga tao eh, ano? Kaya nga kanina pa ako nagpapasalamat sa Diyos Kasi di hamak na mas malakas ang bagyong to kumpara sa mga nauna. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nangyayaring masama sa amin. Naalala mo nung nakaraang taon? Yung bagyong Basta, malakas din yun Muntika na akong tangayin ng hangin. Buti na lang nahawakan ako ni Lolo. Baka kaya tayo ligtas ngayon dahil alam ng Diyos na mababait tayo. No ka ba? Hindi naman pagiging mabait ang dahilan kaya tayo ililigtas ng Diyos. Marami na kasing makasalanan ngayon Pati mga walang pananampalataya. Natigilan lang ang usapan namin nang meron kaming makitang batang nakatayo sa gilid ng pinto. Tinutukan namin yun ng flashlight. Isang batang lalaki na parang 8 taon nang naroon. Basang-basa ng ulan. Nangingitim na ang labi at ilalim na mata. Uy, bata, nawawala ka ba? Nasaan ang mga magulang mo? Lalapitan ko na sana ang bata nang pigilan ako ni Enrico. Naramdaman kong parang biglang nangamba siya. Oh, bakit Enrico? Wag kang basta lalapit. Ano nga? Kawawa naman yung batang yan baka nilalamig na. Masamaan ko to po sa kanya Parang parang hindi lang siya basta bata. Anong hindi basta bata? Nakikita mo naman Oh, nasaan na yun? Bigla na lang nawala ang batang nakita namin nang ibalik namin sa kanya ang tutok ng ilaw. Tiningnan namin ang iba pang anggulo ng gubat pero wala na kaming makitang bata. Ang tanging naroon na lamang ay pusang itim na nasa itaas ng puno. Nakatingin lang yun sa amin na parang naiintindihan nila kami. Kailangan na nating umalis. Masama na pakiramdam ko rito. Hindi ko na napigilan si Enrico nang hilahin na niya ako. Kahit na madulas ang daan, binilisan na namin ang paglalakad. Binitiwan niya lang ako nang makarating na ako sa sitio namin. Kitang-kitang epekto ng pananalasa ng bagyo kahit na wala pang isang araw ang nakalipas. May mga puno nang nagtumbahan. Sira na rin ang ilang bakod na yari lang sa kawayan. Bigla ko nabahala kabanong nang maalala kong aso naming si Tim. Nakonsensya ako kasi saka ko lang siya naalala na makabalik na kami sa bahay. Pagtingin ko sa bakuran namin, nagtaka ako kasi wala na roon si Tim. Natataranta ko siyang hinanap sa ilalim ng bahay namin, pero wala pa rin. Kanina, nung pinuntahan ko kayo rito, nakita ko pa si Itim Inalis ko siya sa kulungan niya, pinapasok ko sa loob. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi niya. Kaya naman, dali-dali ako pumasok sa bahay namin. Nakita ko siyang nasa sulok at parang hinihintay rin ako. Niyakap ko kagad si Tim. Itim, sorry. Sorry talaga Hindi ko intensyon na iwan ka. Sorry Samantalay na natin ang pagkakataon na mahina na ang ulan. Pagbalik natin mamaya sa lolo mo, magpaalam na kayo kasi dadalhin ko na kayo sa evacuation center. Doon, maaalagaan nila ang mga alaga niyong aso. May parte doon sa evacuation center kung saan pinagsasama-sama yung mga alagang aso
Sa kabila naman, pusa. Tapos sa kabila, mga halo-halo na. At saka, huwag kayong mag-alala. Aasikasuhin kayo nila Papa doon. Hindi ko yata kayang iwan si Lolo. Kahit si Itim na lang ang dalin doon. Sigurado ka ba? Oo, nag-aalala ako kay Lolo eh. O sige, kunin muna natin tong mga... Ha? Ano yun? Ang alin? Nagtataka ako ng mga sandaling yun, Kabanong. May narinig daw kasi si Enrico na parang umangil na hayop sa ilalim ng bahay namin. Nung una, hindi ko rin yung narinig. Pero mga ilang sandali lang, may umangil na naman. At sa puntong yon, nagsimula niyang tumahol ng tumahol si Itim. Pero nang lumakas ang angin, nakita kong parang natakot ang aso namin. Hindi siya nakakawag ng buntot. Sumiksik din siya sa amin ni Enrico. Enrico, anong hayop ba yun? Bakit takot si Itim? Kumuha na lamang si Enrico ng itak at tinaga niya ang sahig namin sabay nagbanta. Kung sino ka man, lubayo mo kami dahil papatayin kita! Noong mga oras na yun, Kabanong, ay agad na dumadaloy sa sistema ko ang takot. Wala pang sinasabi si Enrico kung ano yon. Pero pakiramdam ko, aswang ang gusto niyang tukuyin. Kinarga ko na lang si Itim. Gumilid kami habang si Enrico naman pinakikiramdaman kung saan nagmumula ang tunog ng angin. Mga ilang sandali lang, bigla na lamang nawala yun. Naging kampante si Enrico. Lumabas siya ng bahay namin. Nagulat na lang ako nang bigla siyang mapasigaw. Nang pumasok siya ulit sa bahay, nakita kong may dugo na ang kamay niya. Enrico, ano nangyari dyan? Ayos lang ako. Dito lang kayo Ano ba kasing nangyayari? Sino ba yung naririnig natin? Natataranta na ako noong, Kabanong, pero pilit kong kinakalma ang sarili ko. Pilit kong iniisip na magiging ayos din ang lahat. Mahigpit lang ang yakap ko sa aso namin. Si Enrico naman, sinubukan niya ulit lumabas. Pagsilip ko, nakita ko siyang may tinaga sa ilalim ng bahay namin. Narinig ko na lang na parang may maliit na boses na umaray. Ano yun? Wala na. Gumapang na palis. Ano nga yun? Hindi ko alam kung maniniwala ka eh. Pero yung batang nakita natin kanina sa gubat, siya yun. Aswang. Enrico naman, huwag ka naman nagbibiro ng ganyan. May bagyo na nga eh. Bakit? Mukha ba ako nagbibiro, Rose? Aswang nga yung bata. Eto nga kinalmot ako sa kamay. Aswang yun. Hindi mo lang kasi nakita eh. Natamemi ako. Kahit na makipagtalo ako sa kanya, isa lang din naman ang sinasabi ng utak namin. Kahit na hindi ako kumbinsido noon sa mga aswang-aswang, parang unti-unti na akong naniniwala noon. Bago pa makabalik ang nilalang na yon, binitbit na namin lahat ng dadalhin namin. Isinama ko na rin si Itim. Kabadong-kabado ko noon, Kabanong, dahil dadaan kami sa gubat. Pero buti na lamang ay wala nang sumunod sa amin. Nakarating naman kami ng payapa kina Lolo. Nagtataka sila kung bakit parang hindi kami mapalagay. Hanggang sa hindi na nga nakapagpigil pa si Enrico. Kinuwento na niya ang totoong nangyari. Napabangon nga si Lolo nang marinig niya yun. Insan, seryoso ka ba? Aswang? Inatake kayo? Oo, insan. Totoo. Anong tingin mo sa akin? Gagawa-gawa ng kwento. Tingnan mo nga itong kamay ko. Yan, kalmot ka ng aswang. Ito ngang aso nila, natakot sa aswang eh. Tingnan mo, hanggang ngayon, nanginginig pa rin siya. Ano ka ba? Inatake kayo ng aswang? May ginawa ba kayong hindi maganda ha, Rosas? Wala po, Lo. Wala naman kaming inagrabyado eh. Basta yung batang yon, nakita namin siya sa gubat bago kami makauwi ng bahay. Hindi namin alam na nakasunod siya at naaswang siya. Ang tope, naniniwala ka ba sa aswang? Oo, naniniwala ko. Noong araw meron naman talagang aswang dito sa atin. Pero matagal na yun eh. Bata pa ako. Hindi ko nakala na meron na naman. Pero linisin mo na yung kalmot na yan, Enrico. Baka mamaya ma-infection pa yan. Pumasok na kami sa tent. Ibinaba ko na rin si Itim noon. Nanginginig pa rin ang aso namin. Kinumutan ko na lang siya sa gilid. Noong mga sandaling yon, hindi ko alam kung bakit hindi na mawala-wala sa isipan ko ang nangyari.
Kahit na anong gawin ko, hindi pa rin ako kumakalma. Nilapitan ako ni Enrico. Tinapik niya ako sa balikat at tinabihan. Matulog ka na. Anong oras na rin, oh? Kami na muna ang bahala ni Sander magbantay. Eh ikaw, paano ka? Nasugatan ka kaya? Sus, malayo naman to sa bituka eh. Kabahan ka kapag malapit. Para ka talagang siraulo. Nagbibiro ka ba ng ganyan sa mga nangyari sa'yo? Eh tingin ko, totoo yung sinasabi kong theory. Hindi siya basta theory lang ha. Kasi ngayon, tingnan mo ang nangyari. Hindi natin inaasahan, inaswang tayo. At alam mo ba kung anong kinatatakot ko? Baka hindi lang nag-iisa yung bata. Huwag ka nga manakot, nakakainis ka. Uy, hindi kita tinatakot no? Sinasabi ko lang sa iyo yung mga posibilidad. Walang nag-iisang aswang. Lahat sila may kasamang angkan o pamilya. Pero huwag ka matakot, Apo. Mukhang naligaw lang naman kasi ang batang yon. Ang paniniwala kasi namin nung araw, ang mga aswang takot sa mga tao. Lalo na kung marami ng mga naninirahan sa isang lugar. Tama si Mang Tupi. Nung nakaraang usapan namin ni Erpat yan Sabi niya, kapag nagpakita ka ng kahinaan sa aswang, dun siya mas magiging matapang. Pwede bang wag na lang muna natin pag-usapan ng mga aswang na yan? Gusto ko pa makaidlip eh. Huminga na lamang na malalim sila lolo. Nanahimik na rin sila habang ako naman ay humiga na lang at sinubukan makatulog. Pero hindi pa ako nakakaidlip ng matagal. Nagising na naman ako nang biglang naramdaman kong parang natataranta sila lolo. Pagbangon ko, pabulong na nagsalita si Enrico sa akin. May mga tao sa labas. Hindi namin sila kilala. Pero kasama nila yung batang aswang. Pakiramdam ko, aswang silang lahat. Natamimi ako, Kabanong. Parang may bumarang bato sa lalamunan ko dahil sa kilabot na naramdaman ko. Hindi ko na sinili pa kung sino ang mga nasa labas. Pero sapat na sa akin na malamang ang mga naroon ay mga aswang din. Maya-maya, narinig na lang namin may nagsalitang matandang babae sa labas. Mararamdaman ang galit sa tinig niya. Bagay na lalong nagpatindig ng balahibo ko. Pakiramdam ko noon, hindi na kami makakaalis doon. Ilabas niyo na ang taong nagbigay ng sugat sa abo namin! Sigaw ng sigaw ang matandang babae. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi sila pumapasok sa loob ng tolda. Mang Tupi, anong gagawin niyo? Kakausapin ko sila. Lo, ano ka ba naman? Mga aswang ang mga yan eh. Alam kong nakakaintindi sila. Kaya susubukan kong ipaliwanag sa kanila kung sino ba talaga ang may kasalanan. Kahit na gusto kong pigilan ng lolo ko, ay wala pa rin akong nagawa. Hinawi ni lolo ang tolda at lumabas ng kaunti. Sa puntong yun, mas lalong lumakas ang mga angin na napapakinggan namin. Kinakabahan ako para sa kapakanan ni Lolo Tupi. Walang kasalanan ng binata sa inyo. Ang apo nyo ang unang lumapit sa apo ko at kaibiganin siya. Siya ang unang nanakit. Ipinagtanggol lang naman ng binata ang sarili niya. Pero dahil sa ginawa niya, nalagay sa alanganin ang buhay ng apo namin. Huwag niyong sisihin ng mga tao na protektahan ang sarili nila laban sa mga kagaya ng apo ninyong nananakit bigla. Kapabayaan niyo rin naman ang nangyari. Kaya naman, umalis na kayo at wala kayong mapapala sa amin. Hindi niyo ba alam kung ano kami? Gusto niyo bang magpakilala kami sa inyo? Alam kong mga aswang kayo kaya malalakas ang mga loob ninyo. Pero huwag niyong kakalimutan na nasa balwarte kayo ng mga tao. Kaya pwede ba? Umalis na kayo bago ko pa ipakalat na may mga aswang? Kapag may nangyaring masama sa apo ko, pagbabayarin ko kayo lahat. Lalo na ang lalaking gumawa nun sa apo ko. Sa susunod, matuto kayong bantayan ng apo ninyo para hindi nakakaperwisyo. Naramdaman na lamang namin na isa-isa na silang nagsisialisan. Nang makabalik na si Lolo sa amin, napaupo na lamang siya at napahawak sa dibdib. Bakas ang takot sa kanyang mukha. Ayon sa kanya, nilalaksan niya lang ang kanyang loob para masindak ang mga aswang. Pero ang totoo, parang kinakain na rin siya ng kilabot. Kailangan na nating lisanin ang lugar na ito. Hindi na tayo ligtas sa kanila. Paano naman po itong mga manok po ninyo? Ipapakuha ko na lang ito kay Berting kapag nagkita na kami sa evacuation center. Hindi na talaga maganda ang kutob ko rito
Hindi pa man nag-uumaga, kahit na malakas pa ang hangin sa labas at may panakanakang ulan, hindi na namin yun inintindi pa. Dire-diretso na kaming lakad paalis. At habang naglalakad kami, pare-pareho namin nararamdaman na parang merong sumusunod sa amin. Binilisan na lang namin ang lakad at kalaunan ay ligtas naman naming narating ang evacuation center. Kakaunti pa lang ang mga taong naroon. Karamihan kasi matitigas ang ulo at talaga namang ayaw iwan ang mga bahay nila. Sa puntong yun ay nakahinga na rin ako ng maluwag. Marami ng tao roon. Kaya kampante na akong wala namang makakalapit na aswang sa amin. Meron kaming pinwestuhang tent. Yun na ang magsisilbi naming tulugan hanggat hindi pa rin kumakalma ang panahon. Mukhang ligtas naman na tayo rito. Ano bang balak? Nasabihin ba natin sa kapitan natin ang tungkol sa mga aswang? Huwag na muna. Kilala ko naman ang kapitan natin dito eh. Mayabang. Hindi yun maniniwala sa atin. Baka paalisin pa tayo rito. Pero Lo, kailangan natin masabihan ng mga kalugar natin kasi baka madamay pa sila. Huwag. Wala tayong gagawin. Baka mamaya mas lalo lang maging komplikado ang buhay natin. Itago na muna natin to sa mga sarili natin. Nakinig kami kay Lolo, kaya kahit gustong-gusto na namin magsumbong o ipagkalat ang nangyari, nanatili kaming tikom tungkol sa bagay na yon. Noong mga sandaling yon ay nakatulog na rin ako sa wakas. Nagising akong magtatanghalian na. Ang ingay na sa evacuation center. Mas dumami na kasi ang tao. Ang narinig naming balita, lumakas ang hangin at sinabayan na rin ng malakas na ulan bago mag-umaga. Dahil doon, may mga bahay daw na nawasak. Lalo na ang mga bahay na yari lamang sa mga light material. Nakita ko na lang si Lolo na tahimik sa gilid. Malungkot ang mukha. Katabi ito ni Sander na parang pinapagaan nito ang loob ng lolo ko. Yung manukan nyo, bumigay na kanina sa sobrang lakas ng hangin. Nawasak na. Kaya yun, lahat ng alaga nyo nakatakas. Walang nakakalam kung ano na nangyari. Naawa ko noon sa lolo ko kaya agad ko siyang nilapitan. Tinabihan ko rin siya at niyakap. Wala Siguro kapalaran na talaga nila na mawalay sa akin. Ang iniisip ko na lang maswerte pa rin tayo na ligtas tayo. Gumawa pa rin talaga ng paraan ng Panginoon para umalis tayo roon. Huwag ka mag-alala, Lolo. Kapag natapos na ang dilubyong to, babawi tayo. Magtatayo ulit tayo na manukan. Maraming salamat, Apo. Ay teka, pwede mo ba ako samahan? Magbabanyo kasi nadudumi ako Nakakaya kasi magbanyo, ang daming tao. Gusto ko sana bantayan mo ko sa labas. Sige po, Lo. Sinamahan ko makaihi ang lolo ko. At dahil nga senior na siya, ay pinauna na siyang makaihi. Habang inihintay ko si Lolo sa labas, isang lalaking matangkad ang bigla na lang nagsalita sa gilid ko. Kalmado ang tinig niya. At aaminin kong meron siyang itsura. Nandun ako kanina, kaya hindi nila ako nalapitan. Ako ba kinakausap mo? Yung mga aswang, Anong alam mo sa mga aswang? ako rin yung sumusunod kanina. Sinusundan ko kayo para hindi rin makasunod ng mga aswang. Teka, sino ka ba? Huwag ka mag-alala, hindi ako kalaban. Anak lang ako ng dating albularyo dito sa atin. Wala na siya ngayon kaya pinipilit kong masundan ang yapak niya. Kakampi niyo ako. Kasi kalaban ko ang mga aswang. Ibig sabihin, alam mo rin ang tungkol sa kanila? Ang totoo niyan, bago pa dumating ang bagyong Undoy, marami na ako napapansing kahinahinala. Marami na ako napapansing kahinahinala mukha rito sa atin. May kutob ako na mga aswang sila. Pero hindi ko sila kinastigo dahil hindi pa ako sigurado Pero ngayon, napatunayan ko na. Alam mo ba kung paano nila kami titigilan? Wala naman kasi talaga kaming kasalanan sa kanila Pinagtanggol lang ni Enrico ang sarili namin. Isa lang naman ang paraan para tumigil sila Kailangan nilang mapatay. Paano nga? Akong bala.
meron ako mga pangontra na talagang epektibo laban sa mga aswang. Ay, siya nga pala. Ako si Jack. Ako naman si Rose. Wow, parang mga bida ng lumubog na barko ah. Di bale, sa oras na may gusto kayong itanong, puntahan nyo lang ako sa tent na yun, no? Sa may bandang dulo, kaliwa. Tutulungan ko kayo. Hindi ako natatakot sa mga aswang. Tumungo na lamang ako sa lalaki kahit parang medyo nayayabangan ako sa kanya. Inisip ko na lang na isa siyang biyaya sa amin. Dahil kahit na papaano, meron ding nakakaintindi kung anong pinagdaraanan namin sa mga aswang. Nang makabalik na kami ni Lolo sa tent, agad kong ipinaalam sa kanila ang tungkol sa nakausap kong lalaki. Hindi nila kilala si Jack. At sabi nila, ngayon lang din daw nila nakita ang mukha nito. Pero kahit na ganun, hindi naman ako nagduda sa lalaking yun. Sa katunayan, hindi ko nga rin alam kung bakit ang gaan-gaan ang pakiramdam ko sa kanya. Hindi tayo pwede magtiwala agad-agad, Rose. Baka mamaya, hindi natin alam, aswang din pala yun. Mukha namang hindi. Tiningnan ko naman ang itsura niya eh. Maputla ang aswang, insan. Okay naman yung balat ng lalaking yun eh. Kahit ba, sa mga ganitong pagkakataon, hindi tayo dapat magtiwala na lang ng basta-basta. Naiintindihan ko naman si Enrico noong mga oras na yon, Kabanong. Sa aming dalawa, siya kasi ang mas nagkaroon ng trauma. Pakiramdam niya kasi, siya ang papaslangin ng mga aswang dahil sa ginawa niya sa batang aswang. Mabilis na lumipas ang mga sandali. Pagkatapos mananghalian ng lahat, karamihan sa amin ay nakatulog na lang. Mahina na ang ulan sa labas. Pero malakas pa rin ang hangin kaya pinagbabawalan pa rin kaming makalabas. Dahil malaki-laki naman ang stadium na kinalalagyan namin, naisipan kong maglakad-lakad na muna. 4:00 pa lang naman ang hapon ng mga sandaling yun. Wala pang gaanong tao dahil halos lahat ay nagpapahinga. Meron akong nilakaran na mahabang pasilyo. Hindi ko alam kung saan yung papunta. Basta lakad lang ako ng lakad. Pero maya-maya lang ay meron na akong nakasalubong. Isang matandang lalaki na parang mas matanda lang ng bagya sa lolo ko. Nakangiti siya sa akin. Nang magsalita siya, tuluyan na ako napatigil. Yeah, pwede ba ako magtanong? Bakit po? Ano pong itatanong niyo? Naghahanap lang kasi ako ng banyo kanina. Pero naligaw na yata ako eh. Saan dito yung daan pabalik sa evacuation? Kapag dinerecho po ninyo ang daan na ito, yun na po yun. Nasa dulo lang po may malaking pinto. Pasok lang po kayo doon. Sige. Maraming salamat iya. Wala pong anuman. Akala ko'y magiging maayos na ang lahat. Sinimulan ko na rin maglakad. Pero nagkaroon ako ng pagkailang ng maramdaman kong parang may sumusunod sa akin. Nakita ko na lang ang matandang lalaki na nasa likuran ko. Sabi ko po, doon po ang daan pabalik, hindi po rito. Mas gusto ko kasing dumaan kung nasaan ka, iha. Ang ganda mo kasi. Sa sinabi pa lang na matandang yung Kabanong, ay medyo kinutuban na ako. Hindi na ako nakapagsalita. Nagmamadali na akong maglakad pero kapag nalingon ako, nakikita kong nakasunod pa rin siya sa akin. Noong mga sandaling yun ay may nakita akong kwarto. Nagmamadali akong pumasok doon. Ang kaso nga lang, walang lock ang pinto. Aalis sana ako roon pero huli na. Nakaharang na ang matanda sa pintuan. Sino ka ba? Sinabi ko naman sa iyo kung nasaan ang tamang daan ah. Ano ba kailangan mo sa akin? Alam mo, wala naman akong pakialam sa asawa ko eh. Matanda na yun eh. Gusto ko naman, mas bata. Anong pinagsasabi niyo dyan? Wala akong pakialam kung anong ginawa niyo sa apo ko. Kahit patayin niyo pa yon, hindi ako makikialam. Kasi may iba na akong pakay. Ikaw! Sa sinabi niyang yon ay mas lalo kong kinilabutan. Dahil napagtanto ko na ang matandang kaharap ko sa mga oras na yon ay isa palang aswang. Ano ba kasalanan ko sa iyo? Tigilan mo nga ako. Wala kang kasalanan sa akin. Pero kapag hindi mo ko pinagbigyan, yun ang tunay na kasalanan. Halika, iha. Sumama ka sa akin at magsasama tayong dalawa. Tumigil ka. Hindi ako kailanman sasama sa isang aswang.
At kahit na maging normal na tao ka, malabong patulan pa kita. Kadiri ka, nilulumot ka na eh. Yan! Yan ang gusto ko sa babae. Pumapalag-palag pa. Mas masaya kapag mas matapang. Unti-unti na siyang lumalapit sa akin. Sa isang iglap lang, nakita ko nang nagbago na ang kulay ng mga mata niya. Agad akong pinagpawisan ng malamig. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon, Kabanong. Nakasiksik na ako sa sulok. Wala naman akong madampot para gawing pamalo sa kanya. Nang halos isang lipa na lang ang layo niya sa akin, ay hinawakan niya ang pisngi ko. Nanlilisit ang kanyang mga mata. Pinakita niya rin ang kanyang mahahabang pangit. Tandaan mo ang pangalan ko, Iha. Gabriel. Gabriel ang pangalan ko. Buti naman at sinabi mo pangalan mo. Napalingon ako sa may pintuan. Nabuhayan ako ng loob nang makita ko si Jack. Para akong nagkaroon ulit ng pag-asa. Sa wakas, may kilala na rin akong aswang. At sino ka namang lalaki ka? Sige, magpapakilala na rin ako. Pero sa ganitong paraan. Biglang lumusob si Jack sa matandang nasa harapan ko. Sinamantala ko naman ang pagkakataon para makalayo ako. Paglapit ni Jack, agad niyang pinagsusuntok ang aswang. Pero sadyang malakas talaga ang matandang aswang, kaya naibalibag nito si Jack sa dingding. Pero agad namang siyang nakabangon. Nakakuha ito ng tamang pagkakataon para masuntok ng malakas ang aswang. Tinamaan niya yun. At dahil sa kanyang ginawa, nakaramdam ng pagkahilo ang matandang aswang. May dinukot na rin na patalim si Jack kaya agad na umalis ang aswang. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang naman ako. Eh bakit ka naman kasi umalis doon? Naglalakad-lakad lang ako eh. Ikaw, Nakita kitang umalis kaya sinundan kita. maraming salamat ah. Trip ka ng matandang yon. Mag-iingat ka kasi mukhang baliw na baliw siya sa'yo. Iba pa naman magmahal ang aswang. Apo niya yung batang aswang na tinaga ng kababata ko. Oo, alam ko. Iisang angkan lang naman yata ang nandito sa lugar natin ngayon eh. Ang mabuti pa, ihatid na kita sa tent nyo. Tumungo na lamang ako at sabay na rin kaming naglakad, Kabano. Balisa ako na makabalik na ako sa amin. Nagtataka naman si Lolo nang makitang naiyak na lamang ako sa sobrang takot. Hindi ako makapagsalita noon, kaya si Jack na rin ang nagpaliwanag. Nakita ko siyang nasa isang kwarto. May kasama siyang matanda. Yung matanda, aswang. Tapos natitipuan siya. Niligtas ko siya sa matandang aswang na yon. Buti na lang naabutan ko siya. Kung hindi, baka kung ano nang nangyari sa kanya. Nako, maraming salamat, Iho. Isko, hindi na talaga safe kahit saan pa tayo magpunta. Kailangan niyo pong maging mapagmasid sa paligid natin. Hindi natin malalaman agad kung sino sa mga narito mga normal na tao. At ang mga aswang na nagpapanggap lang na isa sa atin. Maraming salamat sa ginawa mo pero sino ka ba? Matagal na ako dito sa baryo natin, pero hindi lang ako gaanong lumalabas nun. Pero apo ko ng dating albularyo dito. Ngayong wala na siya, sinusubukan kong sundan ang yapak niya. Napatago lang sila Enrico ng mga sandaling yon. Matapos ang sandaling pag-uusap ay agad na rin umalis si Jack. Ngumiti lang siya sa akin at naglakad na rin palayo. Sumapit ang kinagabihan. Kahit nasa evacuation center kami, hindi ko maiwasan na hindi kabahan. Pakiramdam ko, wala nang ligtas na lugar para sa amin. Bandang 10:00 ng gabi, mahina ng ulan. Mahina na rin ang hangin. Oras na ng pahinga naming lahat. Nakakadagdag pa sa takot ko ay ang kawalan ng kuryente sa buong lugar namin. Puro kandila at flashlight lang ang gamit namin. Hindi ako makatulog. Dahil doon, nagpasama na muna ako kay Enrico. Gusto kong kumustahin ang aso namin na si Itim. Nasa iisang lugar lang kasi siya kasama ang iba pang aso. Noong mga sandaling yon, kabado akong naglalakad kasama siya. Ilang metro pa ang layo noon mula sa amin, kaya kailangan namin maglakad ng ilang minuto. Kampante naman ako kasi kasama ko naman si Enrico. Di ba pwedeng bukas na lang natin silipin si Itim? Baka kasi mabulabog din sila kapag lumapit tayo. Nag-aalala kasi ako talaga. Baka inaaway siya ng ibang aso eh. Hindi pa naman lumalaban yun. Alam mo naman kanina muntikan ka ng mapahamak. Hindi ka pa ba nadadala? Ako na nga lang mag-isa. O naman,
Naalala lang kita, no? Hindi nga ako makatulog ngayong gabi hanggat hindi ko nasisigurong ayos lang ang aso namin. Ay, nako. Paala ka na nga. O sige na, ako na lang mag-isa rito. Kaya ko naman to eh. Kung sa bagay, may iba namang magliligtas sa'yo eh. Tumigil ka nga sa kakaganyan mo. Hindi ka nakakatuwa ah. Ikaw ang hindi nakakatuwa. Kaninang hapon, hindi mo naisipang dalawin. Ngayong gabi na, tulog na ang mga tao, saka mo pa maiisipan. Iba rin pala talaga takbo ng utak mo eh, no? Sige, lakasan mo pa ang boses mo. Ayaw na lang kasing sabihin kung ayaw sumama o ano eh. Sana kay Sander na lang ako nagpasama. Mas matapang pa. So, duwag ako. Matapos kitang iligtas, palalabasin mo kung duwag ako. Please lang, ayoko makipagtalo. Bumalik ka na. Gusto ko lang naman makita ang aso namin eh. Hindi mo ako maintindihan kasi hindi ka pa naman nakakapag-alaga ng aso. Ay nako, bahala ka na nga sa buhay mo. Naglakad na pabalik si Enrico. Napabuntong hininga na lang din ako. Parang nakaramdam din ako ng konsensya. Hindi ko kasi talaga maintindihan kung bakit ko siya sinungitan. Mag-isa na lang ako naglalakad noon. Wala nang katao-tao sa hallway. Muli ko na namang naramdaman ng takot na gaya ng naranasan ko sa matandang aswang. Maraan akong naglalakad. Natatanaw ko na ang malaking pinaglalagyan ng mga aso. Pero hindi ako tumuloy. Meron kasi akong naramdaman ng presensya sa likuran ko. Dahil sa kakaunting liwanag na nalilikha ng mga kandila sa tabi-tabi, nakita kong anino ng isang matanda. Dito na ako tuluyang kinilabutan. Marahan akong humarap. Nagsimulang mamawis ang palad ko nang makita ko ang matandang aswang sa likuran ko. Sinasabi ko naman sa'yo na hindi kita titigilan eh. Hanggat hindi ka nagiging akin. Wag mo akong kunin. Hindi kita kukunin kung kusa ka sasama. Hindi ako sasama sa'yo. Huwag ka na kasing magpakipot pa. Pambihira naman oh. Alam ko naman na gusto mo rin ako eh. Gusto kong masok sa mga sinasabi niya, pero mas nangingibabaw ang takot na namamayani sa kalooban ko. Marahil akong napapaatras. Akmang lalapitan na niya ako ulit, pero biglang bumalik si Enrico. Sinipa niya ang matanda sa likuran na naging dahilan para masubsob ito. Samantala, dumating din naman si Jack. Sinipa niya matandang aswang na makabaang nito, kaya muli itong sumubsob. Sa puntong yon, nagbago na ang anyo na matanda, pero agad na naman itong tumakbo nang makita si Jack. Ito ang dahilan kung bakit lagi siyang natakbo kapag darito ako. Itong kwintas na ito. Isa itong pangontra. Nabili ko yan bago dumating ang bagyo. 2 araw na lang daw ang bisa niyan, kaya ikaw na ang sumuot. Sigurado ka bang gumagana yan? Baka nagpapasikat ka lang sa kanya. Nung oras na pinalibutan tayo sa tent, naroon ako kaya sila nag-aalisan. At yan ang dahilan. Yang bato na yan. Hindi ako nagpapasikat. Sadyang may alam lang ako. Eh di ikaw na may alam. Mag-aaway pa ba kayo? Bilisan mo na. Puntahan mo na si Tim at magbabantay ako rito. Hindi ko na sila pinansin. Nagmamadali na akong maglakad palapit sa mga aso. Nakita kong nasa maayos naman na kalagayan ng aso namin, kaya nakainan na rin ako ng maluwag. Maya-maya lang din ay bumalik na rin ako sa kanila. Sabay-sabay na rin kaming naglakad. Hindi na nagparamdam pa ang matandang aswang. Noong mga sandaling yun at kinaumagahan, hindi na rin nagparamdam pa ang matandang aswang noong mga sandaling yun. Kinaumagahan, sinabihan na rin kami ng lokal na pwede rin namin silipin ang bahay namin. Wala nang ulan nun. May hangin pero hindi na sobrang lakas. Sumikat na rin naman ang araw. Nang balikan namin ang bahay namin, ang tanging nasira lamang doon ay ang pintuan. Ang bubong namin ay maayos pa rin. Walang kahit na anong nawasak. Pero nagkalat lang ang mga gamit sa loob dahil na rin sa malakas na hangin. Sander, Enrico, maraming salamat sa pagsama niyo sa amin ha. O sige na, dalawin niyo na muna yung mga bahay ninyo. Kami nang bahala rito magayos. Wala pong anuman. Subukan ko na rin pong daanan ng manukan natin. Baka sakali lang na may mga natira pang alaga natin. O siya sige. Maraming salamat ulit ha. Lumabas na sila ng bahay namin nang hindi man lang ako kinikibo ni Enrico.
Pero hindi ko na lang din siya pinansin. Nung umagang yun ay nag-ayos lang kami ni Lolo ng mga gamit. Inayos na rin ni Lolo ang nasira naming pinto. Pero dahil wala naman kaming matinong materyales, hindi rin niya nagawa ng maayos. Pinagtagpi-tagpi na lang ni Lolo lahat ng tuyong kahoy na nakita niya. Nasabi sa akin ni Enrico kanina na natitipuan ka talaga ng aswang. Alam mo, naisip ko, kaysa mapahama ka rito, umuwi ka na lang muna sa tiyahin mo sa Maynila. Ha? Ayoko ron. Alam niyo namang hindi kami magkasundo ng taong yun eh. Pansamantala lang naman, apo. Kailangan ko lang talagang mapanatag na ligtas ka. Kasi baka mamaya, bukod kay Enrico ikaw na rin ang pag-initan. Lo, sa iba na lang ako sasama, wag lang kay tita. Galit yun sa mga magulang ko kaya baka ako ang pagbuntunan niya. Kanino ka naman sasama? Hindi ko rin alam. Pero ayaw ko sa Maynila. Hindi ko kayo kayang iwan eh. Huminga na lamang ng malalim si Lolo Tupeng. Batid niya na kapag sinabi kong ayaw ko, hindi talaga ako papayag. Tanghali naman nang matapos kami ni Lolo sa paglilinis ng bahay. Hindi naman kami inabot ng baha. Pero sadyang magulo ang mga gamit dahil sa malakas na hangin na nakapasok sa bahay namin. Puntahan ko lang muna si Sander. Manghiram lang ako ng matinong lagari at saka titingnan ko na rin kung anong balita sa lokal natin. Para naman malaman natin kung kailan tayo pwede makapunta sa bayan. Wala na tayo mga imbak na pagkain dito eh. Huwag ka nang lumabas, Lo. Ako nang bahala. Ako nang manghihiram kay Sander. At ako na rin ang pupunta sa barangay natin. Ha? Sigurado ka ba? Baka naman mamaya lapitan ka na naman ng sinaulong aswang na matanda na may gusto sa'yo, ha? Lo, may binigay na sa akin si Jack. Pangontra daw to sa mga aswang. May 2 araw pa ang bisa nito kaya pansamantalang walang manggugulo sa akin. Sige. Basta mag-iingat ka pa rin, ha? Bilisan mo. Tumungo na lamang ako, Kabanong. Kahit na may nararamdaman akong pagkabahala, ay kampante akong walang makakalapit na aswang sa akin. Habang naglalakad, hindi ko maiwasan na hindi tingnan ng mga bahay na nasa lanta ng bagyo. Napakasakit sa loob na makita ang mga nasirang bahay at pangkabuhayan. Kada titingin ako sa gilid, merong mga umiiyak. Napapailing na lang ako. Ang lakas kasi talaga ng hangin ng bagyong Undoy. Maswerte na lang talaga kami na sementado na ang bahay namin. Sa dami ng tao sa labas na nagkakagulo dahil sa mga kabahayan, nakapukaw ng atensyon ko ang isang matandang babae na nakatingin sa akin. Matalim ang tingin niya. Nung una, akala ko hindi siya sa akin nakatingin. Pero nang maglakad na ako, nakasunod pa rin siya ng tingin sa akin. Nakaramdam na kagad ako na baka nga aswang ang matandang babae na yon. Kaya naman, binilisan ko na lang rin ang lakad ko. Hindi naman na siya sumunod sa akin. Pero malakas talaga ang kutob ko na yun ang asawa ng matandang lalaking aswang na sumusunod sa akin. Hindi nagtagal, nakarating na rin ako kina Sander. Wala roon si Enrico, kaya hindi ko na rin tinanong kung nasaan. Oh, Rose, nandito ka. Bakit? May kailangan ka ba? Manghihiram lang sana ako ng lagari at saka martilyo. May inaayos kasi si Lolo eh. Lagari at martilyo. O sige, pakintay lang dyan saglit ha. Ginamit kasi sa kabila eh, pero ibabalik din naman yun. Oo, wala namang problema. Dito ka muna sa bakuran namin. Gusto mo magkape? Ay, hindi na. Ayos lang ako. Alam mo, maswerte rin tayo no? Matibay yung bahay natin. Yung iba nating kalugar talagang kinawawa ng bagyo eh, no? Kaya nga eh, parang hindi ko kakayanin yung mga nakikita ko. Sabi ng pamunuan natin, hindi pa raw tayo pwede makaalis. Sarado ang mga daan papuntang bayan eh. Kaya wala tayong ibang magagawa kundi ang maghintay na lang ng ayuda mula sa kanila. Nakakabahala na nga. Kasi hindi lang naman bagyo ang problema natin eh. Bakit? Ngayong umaga ba may lumapit na namang aswang sa'yo? Kanina, bago ako makarating dito, meron ako nakitang matandang babae na masama ang tingin sa akin. Tingin ko, siya ang asawa ng matandang lalaki na aswang na nakakagusto sa akin. Buti naman at hindi ka niya sinaktan. Sabihin natin agad dun sa lalaking yung nagbigay sa'yo ng pangontra ba yun? Wag na,
masyado na ako nakakaabala sa kanya. Hindi ko pa siya ganong kilala tapos iniintindi niya pa ako. Pero tingin ko kasi, may alam talaga siya sa mga aswang eh. Matutulungan ka niya. Nakakaya na talaga eh. Kaya naman na namin siguro ni Lolo mga aswang na yon. Wala nang bagyo kaya siguradong takot na sila. Kasi bukod sa maraming tao, gaganda na rin ang panahon. Sigurado ka ha. Kasi baka mamaya, garapal talaga ang mga aswang na yun. Kahit ganito na yung panahon at maganda na eh, lalabas pa rin yung mga yun. Ngumiti na lamang ako kay Sander ng papilit. Mga ilang sandali lang ay napahiram na rin niya ako ng lagari at martilyo. Dahil alam ko na rin naman ang estado sa lokal na pamunuan namin, hindi na rin ako nagtungo roon. Tumuloy na lang agad ako sa amin. Nakauwi naman ako ng payapa. Wala na matandang babae na nakita ko. Makalipas lang ang ilang oras, nakapagpahinga na rin kami ng lolo ko. Bandang alas 5 na nang magising ako. Wala si lolo sa loob. Wala rin siya sa bakuran pero may nakita akong nakasalang. Kaya naisip ko na baka lumabas lang naman siya saglit. Habang nasa loob ako at nakatulala, parang bigla na lang ako nakakarinig ng boses. Parang may bumubulong sa akin. Nung una, inakala ko na baka parte na rin ng natitira kong antok yun. Pero nang idilat ko ng maigi ang mga mata ko, hindi pa rin yun nawawala sa isipan ko kahit natakpan ko pa ng kamay ko ang tenga ko. Inabutan ako ni Lolo na parang nasisiraan na ng bait. Agad niya akong nilapitan. Saka na lamang nawala ang naririnig kong boses ng matanda nang alubinan niya ako. Hingal na hingal ako ng dahil sa kaba. Rosas, ano ba nangyayari sa'yo? Lo, naririnig ko siya. Sino? Sinong naririnig mo? Yung matandang lalaki na aswang, bumubulong siya sa akin kanina. Balak niya akong kunin, Lo. Ayoko sumama sa kanya, Lo. Ayoko. Kumalma ka lang. Makinig ka sa akin, Apo. Rosas, makinig ka! Hinawakan na ni Lolo ang magkabila kong pisngi. Tumingin siya sa mga mata ko. Sa pagkakataong ito pa lang ay naging kalmado na ako ng tuluyan. Nakahinga na rin ako na maluwag. Matapos niya akong painumin ng tubig, ay pinaupunan niya ako sa gilid. Kailangan na natin gumawa ng paraan, Apo. Talagang hindi ka titigilan na matandang yon. Hahanap tayo ng albularyo o kahit na sinong pwedeng tumulong sa atin. Lo, wala naman tayong kasalanan sa kanila, di ba? Bakit tayo ginugulo nila? Kumalma ka na. Hindi kita iiwan. Kasama mo ko. Gagawa natin ng paraan para hindi ka na nila guluhin pa. Naging maayos na rin naman ang kalagayan ko sa mga sumunod pang sandali. Mga bandang alas 6 ng hapon, nalaman nila Enrico at Sander ang nangyari sa akin. Kaya naman, nasa bahay na naman sila para magbantay. Habang nasa labas sila, narinig kong nag-uusap-usap sila. Kanina, may mga aswang na nagtangkang lumapit sa akin eh. Pero hindi nila tinuloy. Dala ko kanina baril ni Tito eh. Tingin ko, gagantihan na nila ako. Ang sabi kasi sa akin ng matandang babaeng aswang, namatay daw yung apo nila na nataga ko. Pero wala ka naman kasing kasalanan sa kanila eh. Self-defense yun. Baluktot ang kaisipan ng mga aswang. Kahit na sabihin mong wala ka namang kasalanan, mas paninindigan nila kung ano pinaniniwalaan nila. Kahit na mali. Mang Tupi, may nasagap akong balita galing kay Papa eh. May mga sundalong darating dito sa atin. Dadalhin tayo sa bayan. Sa mas magandang evacuation center na kung saan mas maraming supply ng pagkain dun. Sumama na kayo ha. Mas ligtas dun kasi base na ng militar yun eh. Hindi ba parang nanlalamang naman kami niyan sa kapwa natin na taga rito? Hindi naman po siguro kasi mauuna lang naman tayo eh. Pero susunod din naman sila kagad. Ano bang oras yan? Kapag naalis na yung mga nakaharang sa daan, mamayang hating gabi darating sila. Kaya ihandaan nyo na yung mga dadalhin ninyo. Mas magandang kakaunti lang na gamit para hindi mahirap dalhin. Babalik din naman tayo dito kapag ayos ng lahat eh. At kagaya ng napag-usapan nila, bandang alas 12 ng hating gabi, pinuntahan na kami ni Enrico. Kahit na magkakasama na kaming naglalakad sa daan, hindi pa rin ako pinapansin ng kababata ko. Hindi ko na lang din siya kinausap. Ang mahalaga sa akin ng mga sandaling yun, makalis na kami sa baryo namin at nang hindi na ako guluhin pa ng aswang. Malapit na kami sa sinasabing kitaan na lugar nang bigla na lang may humila sa paa ko.
Sa sobrang lakas ng paghila, tumama pa ang siko ko sa simento. Apa! Nakita kong binunot pa ni Enrico ang dala niyang baril pero hindi niya naiputok. Nadala na kasi ako nun sa dilim. Narinig ko na lang ang pamilyar na tinig na matanda. Tumawa siya habang bitbit niya ako. Mabilis niya akong inilayo roon. Parang hindi siya matanda kung bitbitin niya lang ako na parang isang manika. Ibaba mo ako! Ibaba mo ako! Sasama ka sa akin sa ayaw sa gusto mo. Magiging asawa kita. Nakakadiri ka! Sobrang nakakadiri ka! Hindi na ako nasundan nila Lolo Tupi noon, Kabanong. Kaya naman parang nawawalan na rin ako ng pag-asa. Buti na lang, biglang dumating si Jack. Naharang niya kami at tinamaan niya ng bato sa mukha ang matandang aswang. Nang mabitiwan niya ako, mabilis akong tumakbo patungo kay Jack. Mabuti na lang at dumating ka. Kailangan mo nang makalis dito. Tara na! Anong akala niyo sa akin? Papayag lang ako na iwan ako ng babaeng yan? Hindi! Sa likod ka. Huwag kang lalayo sa akin, ha? Baka kung ano mangyari sa'yo. Kinuha na rin ni Jack ang kanyang itak sa tagiliran. Nang subukang lumapit na matandang lalaki sa amin, agad itong tinaga ni Jack. Kahit na madilim, muntikan niya pa itong tamaan. Ang kaso nga lang ay mabilis talagang umilag ang matandang yon. Sa sunod na pag-atake ng aswang na yon, tinamaan niya si Jack pero hindi niya yon ininda. Sa halip na masaktan, parang mas lalo pang lumakas ang kilos ni Jack. Sunod-sunod na atake ang kanyang ginawa sa aswang hanggang sa siya naman ang nakatama. Napatras sa matanda. Naramdaman niya ang hiwa na ginawa ni Jack. Nang makita namin tila wala ng balak na lumapit ang matanda, tumakbo na kami paalis ni Jack. Hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin. Basta ang sabi niya lang sa akin, hindi na ako pwedeng bumalik pa sa mga kasama ko dahil makakasalubong ko ang ibang aswang. Nag-aalala naman ako kina Lolo at sa mga kasama niya. Pinilit ko na lang na sundin ang sinasabi ni Jack. Mas may alam siya sa mga aswang kaya nagtiwala na lang ako. Nakalayo kami sa pinangyarihan ng labanan nila ng aswang. Pero hindi pa rin kami naging kampante. Pansamantala na muna kami tumigil sa likuran ng malalaking bato sa ilog. Paano sila, Lolo? Paalis sila ngayon. Papunta sana kami sa bayan eh. Delikado rin sa bayan. Paano delikado eh? Marami ng mga sundalo doon. Kayang-kaya nila kayong sundan. Sa katunayan, marami ng aswang ang nakakalat ngayon dito sa atin. Hinahanap ka nila at yung isa mong kaibigan na pumaslang sa apo nila. Ikaw, hinahanap ka ng asawa ng matandang lalaking yon. Papatayin ka niya. Ganun ba talaga sila kadelikado? Kahit na maraming tao at maraming sundalo, hindi sila takot? Hindi sila takot. Marami silang alam na paraan para makuha ka. Umapas lang ka. Sa katunayan, mayayaman sila. Kaya nila magbayad para lang makuha kayo. Mayayaman sila? Paano mo nalaman? Kagaya nga ng sinabi ko, ilang buwan na ako nagmamasid dito. Ilang buwan ko na silang pinag-aaralan. Kahit na papano, kilala ko na sila. Pero hindi ko lang talaga alam kung saan sila nakatira. Diyos ko naman, ano na mangyayari kina Lolo nito? Huwag ka mag-alala. Mas nakafocus sila sa'yo. Kaya kakaunting aswang lang ang manggugulo sa kanila. Mas marami ang manggugulo sa'yo. Baka kasi galit na sa'yo yung asawa ng matandang lalaki kanina. Saan ako pupunta ngayon? Kung magtitiwala ka sa akin, ilalayo kita rito sa atin. Hindi ako pwedeng umalis dito nang hindi sila kasama. Kung ipipilit mo sila makasama, mas lalo lang malalagay sa panganib ang buhay ninyo. Napagtanto ko na tama ang sinasabi ni Jack, Kabanong. Kaya kahit na nag-alala pa rin ako para sa kalagayan nila Lolo Tupi, sumama na lamang ako kay Jack. Dinala niya ako sa isang barangay na ayon sa kanya, doon daw sila dati nakatira. Kagaya ng lugar namin, apektado rin ng bagyong Undoy ang lugar na yon. Marami ring kabahayan at kabuhayan ang nasira. Pero yung bahay na pinuntahan namin ni Jack, simentado at isa yon sa mga bukod tanging hindi naapektuhan. Hindi naman kalakihan ng bahay. Wala itong ikalawang palapag pero sa loob, malinis at talaga namang presko. Kinailangan lang namin yung walisan ng kaunti dahil medyo napasukan din yun ng tubig dahil sa lakas ng hangin at ulan. Dito ka na muna. Siguradong hindi ka naman na masusundan ng mga yon. Kapag nakahanap ako ng signal, tatawagan natin ang lolo mo at ipapaalam nating nasa maayos ka ng kalagayan. Sandali, huwag mo sabihin na iiwan mo ako dito. Oo,
iiwan kita rito. Hindi naman tayo pwedeng magsama sa isang bahay eh. Bakit hindi? Sabi mo bahay mo naman ito na pamana sa'yo ng lolo mo. Ang ibig kong sabihin, baka kasi maselan ka at ayaw mong may kasama na lalaki na hindi mo naman kasintahan o asawa. Diyos ko naman, wala na akong pakialam. Ang mahalaga sa akin, may kasama ako. Alam mo naman na hinahanap ako ng matandang lalaking aswang na yun eh. Sigurado ka ba? Oo naman, samahan mo na ako. Hindi naman tayo magtatabi sa pagtulog eh. Sanay na ako sa mga lalaki dahil nga ang mga barkada ko lalaki. O sige, sabi mo eh. Dito ka na lang, bukas ka na maghanap ng signal. Alam mo namang gabi na eh, wala pang kuryente. Nakakatakot mag-isa lalo na't hindi naman ako taga rito. Oo na, hindi na ako aalis. Pakalmahin mo lang ang sarili mo. Relax lang. Umupo na lamang ako sa gilid. Siya naman, inasikaso ang pagsasalang ng mainit na tubig. Kapilang ang meron sa bahay na yon, kaya yun na lamang din ang napagtsagaan namin. Noong mga sandaling yon, kahit na papaano ay gumaan na ang pakiramdam ko. Para bang malakas ang loob ko kapag si Jack ang kasama ko. Siguro dahil ramdam kong kayang-kaya niya akong protektahan. At alam kong may mga nalalaman talaga siya pagdating sa mga aswang. Isang pamilyang aswang. Nakatira sila sa liblib na lugar. Yung pamilyang aswang na yon, buhay pa lang si lolo, alam ko na sila. Bago mamatay ang lolo ko, ang sabi niya sa akin, manmanan ko ang pamilyang yon. At nitong nakaraan nga, nakumpirma ko kung ano sila. Wala naman talaga silang pakialam sa mga tao sa baryo natin. At kahit mga aswang sila, wala silang interes na kumain ng tao sa lugar natin. Kasi mayayaman sila. Yung mga taong kinakain nila, binibili nila mula pa sa ibang lugar. Pero dahil dun sa apo nilang namatay, yung nataga ng kaibigan mo, napilitan silang lumabas ng lungga nila. Siguro ito matandang lalaki, yung Gabriel, sa halip na galit ang maramdaman niya, napalitan yun ng pagnanasa na makita ka niya. At ito namang asawa niya, si Aling Dinaria, malamang nagselos. Kaya bukod dun sa kaibigan mo, gusto ko na rin niyang paslangin. Grabe, hindi ko talaga inakala na darating ang ganitong sitwasyon sa buhay ko. Wala naman kasi akong nakakaaway noon eh, kaya ang tahimik ng buhay ko. Minsan kasi, kahit ikaw pa ang pinakatahimik na tao sa isang lugar, wala kang magagawa kapag ikaw na mismo ang nilapitan ng kaguluhan. Gusto ko lang malaman, kaya mo ba silang labanan? Bakit ang lakas-lakas ng loob mong labanan yung matandang aswang kanina? Bata pa lang ako, exposed na ako sa mga ganung bagay. Yung lolo ko, umuwi laging sugatan. Akala ko nga nun, may mga nakakaaway lang siya sa daan eh. Akala ko, mga pangkaraniwang tao lang din ang nakakasagupa niya. Pero nalaman ko, aswang pala. At totoong-totoo sila kahit na naging moderno na mundo natin. Mula nun, tumatak na sa isipan ko na kagaya ng lolo ko, kailangan ko maging matapang at matatag. Isang beses nga nun, isinama niya ako sa isang baryo eh. Plano lang sana ni lolo na manghiram ng halamang gamot. Kaso nga lang, napalaban siya nung nasa gubat na kami. Nakita ng dalawa kong mata kung paano niya paslangin ang aswang na nakalaban niya. Doon, nagsimula ang utak ko na isiping kailangan ko rin maging ganon. At nang mamatay na nga ang lolo ko dahil sa sakit, unti-unti ko na rin inaral ang gawain ng isang albularyo. Dahil ang nasa isip ko, darating din naman ang panahon na papaslang din ako ng mga aswang. Dahil na rin sa dami ng kasalanan ng lolo ko sa lahi nila. Kaya naman, ngayon pa lang, inihahanda ko ng sarili ko. Nakaramdam ako ng paghanga para sa kanya, Kabano. Ramdam na ramdam ko sa kanya ang tapang at determinasyon na gawin ang tungkulin na naiwan sa kanya ng lolo niya. Sa buong buhay ko, yun lang ang unang pagkakataon na nakatagpo ko ng ganong klase ng lalaki. Kaya naman, pakiramdam ko, siya talaga ang makakapagprotekta sa akin. Kaya rin naman akong protektahan ni lolo, pero ayaw kong isugal ang buhay niya para lang sa akin. Kaya rin naman akong protektahan ni Enrico, pero ayaw ko lang din siyang idamay. Isa pa, wala rin siyang alam kung papaano papaslangin ang mga nilalang na ngayon lang din namin napatunayang totoo. Bumuntong hininga na lamang ako. Napangiti ng papilit. Napahigop na lamang ako ng kape. Bukas na bukas din, dadaling kita sa Maynila. Ha? Pero Doon ay mas ligtas ka.
Dito sa probinsya natin, hindi. Kaya bukas ng umaga, may kakausapin akong tao rito. Siya ang nakakalam kung may mga bus na bang masasakyan papuntang Maynila. Huwag ka mag-alala. Meron akong pera dito para makaupa kaagad tayo ng bahay sa Maynila. Kung nahihiya ka, bayaran mo na lang ako pagkatapos ng kaguluhan na to. Pero hindi ba nakakaabala sa'yo? At saka Maynila na yun eh. Walang problema sa akin. Mas magiging panatag ang kalooban ko kapag nakarating ka na ng Maynila. Yun lang ang lugar na hindi na nila mapupuntahan dahil syudad na yun eh. Huwag ka mag-alala. Kapag nasa syudad ka na, babalik ako dito. Susunduin ko naman yung lolo mo para magkasama na kayong dalawa. Sa ngayon kailangan mo magtiwala sa akin. Okay ba? Hindi na ako nakapagsalita pa noon, Kabano. Pumayag na lang din ako sa mga plano ni Jack. Maya-maya pa, nakaramdam na rin ako ng antok. Pumasok na ako sa silid, habang siya naman ay naiwan sa sala. At dahil hindi ako sanay matulog ng walang ilaw, sa akin niya na lang pinadala ang malaking lampara. Nakatulog naman ako ng mga sandaling yon. Kahit na may bumabagabag sa kalooban ko, ay mahimbing akong nakatulog. Nagising ako ng alas 7 na ng umaga. Maingay na sa labas. Naririnig ko na ang mga taga roon na malalakas ang boses. May dumating raw kasing ayuda galing sa lokal na pamunuan. Paglabas ko ng silid, nakita kong nakapagluto na pala ng pagkain si Jack. Oh, buti naman at nagising ka na. Ito, nakapagluto na ako. Pasensya na at noodles lang ang ulam natin ha. Ito lang kasi ang naibigay ng ayuda eh. Yung iba, pinaubaya ko na sa matatanda. Buti nga nakaabot pa ako sa 1 kilong bigas eh. Ayos lang, hindi naman ako maarte. Kahit nga nilagang okra lang kinakain ko eh. Ang swerte siguro ng kasintahan mo, no? Ha? Wala akong kasintahan. At kung meron man, bakit naman siya magiging maswerte? Wala namang espesyal sa akin eh. Wala nga akong trabaho. Hindi din naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Eh kasi, hindi ka mahirap mahalin at alagaan. Ha? Oh, wala. Kumain ka na lang. Lalamig na yung kanin mo, oh. Hindi ko na lamang inintindi pa ang sinabi ni Jack. Itinuon ko na lang ang atensyon ko sa kinakain ko. Pagkatapos namin mag-almusal, nagpaalam siya sa akin saglit. Pagbalik niya, sinabi niya sa akin kailangan na namin kumilos. Meron na raw kami kasing masasakyang patungo sa terminal ng mga bus. Hindi pa raw bukas ang terminal, pero meron siyang kakilala roon na makakapaghatid sa amin sa Maynila. Kaya dakong alas 10 ng umaga, tumungo na kami roon. Pagdating namin, sandali lang kinausap ni Jack ang kakilala niya at na magkasundo, sumakay na rin kami. Halos 8 oras ang biyahe namin papuntang Maynila. Pagdating namin sa syudad, ginabi na kami sa paghahanap ng bahay na maupahan namin. Pero sa kakahanap namin, nakarating na kami sa isang compound. Kakaunti lang ang mga bahay doon. Parang exclusive lang din talaga para sa mga nangungupahan. Pero para sa akin ay mas maganda na yon. Ang mahalaga, malabong mahanap na kami ng mga aswang doon. Malaki ang bahay, up and down. At hindi gaya ng sa mga bahay sa amin. Mukhang hindi yun naapektuhan ng malakas na bagyo. Ayos lang ba sa'yo to? Wala na tayong mahanap eh. Gabi na rin at kailangan na rin natin makapagpahinga. Oo, ayos naman ito. Pero tingin ko mahal to eh. Kahit sana yung mas mura lang. Huwag ka mag-alala. Hindi naman kita sisingiling kaagad eh. Kahit gawin mong hulugan ng bayad, wala namang problema. Ginagawa ko lang din naman kasi ito kasi ito yung tungkulin na iniwan sa akin ni Lolo. Ang tulungan ng mga tao laban sa mga nilalang na yon. Maraming salamat ah. Salamat kasi nakakahinga na rin ako ng maluwag. Makakapagpahinga na rin tayo ng maayos dito. Tahimik dito eh. Ang maririnig mo lang eh, yung mga ingay ng sasakyan. Maraming salamat ulit, Jack ah. Kahit na hindi mo pa naman ako talaga kilala eh, tinutulungan mo ko. Walang anuman, ano ka ba? Kagaya nga ng sinabi ko, tungkulin ko naman to. O sige na, umakit ka na sa kwarto mo. Alam kong pagod ka sa biyahe. Magpahinga ka na muna. Ako naman lalabas lang sandali. Hahanap ako ng mabibilhan ng pagkain. Mag-aalas 9 pa lang naman eh. Dahil nasa Maynila na kami at kampante naman akong wala ng mga aswang na manggugulo sa akin,
Kaya naman hinayaan ko lang si Jack na umalis at iwan ako. Pumunta na lang ako sa itaas. Pumasok agad ako sa unang kwarto na nakita ko. Kumpleto na ang gamit doon. May kama, may cabinet para sa mga damit. Meron din namang electric fan. Hindi na rin problema ang kumot at kunan kapag matutulog. Ayos din pala rito sa Maynila. May mga gamit na yung uupahan na bahay. Pag-higa ko pa lang, nakarinig na ako ng kaluskos sa labas. Partikular sa bubungan. Agad na dumaloy ang kaba ko sa sistema ko. Kapag nakakarinig kasi ako ng mga ganong klase ng tunog, pakiramdam ko ay nasa paligid na naman ng mga aswang. Kaya naman, kinuha ko kagad ang walis tambo sa gilid. Marana ko naglakad patungo sa bintana. Narinig ko na lang ang iyaw ng isang pusa. At dahil doon, nakahinga na rin ako ng maluwag. Nakakainis naman tong pusang to. Pinakaba ako lalo eh. Napasandal na ako sa gilid ng bintana. Muli kong isinara yun at saka humiga na lang ulit sa kama. Mga ilang sandali lang ay nakaidlip na ako. Nagising lang ako nang kalabitin na ako ni Jack dahil kakain na kami. 12:00 na nun. Tahimik na rin talaga ang paligid. Kahit nasa syudad na kami, yung katahimikan na meron ng paligid na yon ay parang pamprobinsya. Dinamihan ko na ang luto para naman makabawi-bawi tayo ng kain. Maraming salamat. Saktong-sakto, paborito ko ang sinigang. Kung ganun pareho pala tayo. Pero mas gusto ko ang sinigang na sobrang asim. Ito kasi hindi ko masyadong inasiman Sana pala inasiman mo. Yun din kasi ang gusto ko eh. Huwag ka mag-alala. Sa susunod, aasiman ko na. Yung tipong masakit sa panga yung pagkaasim. Nagtawanan na lang kami ng mga sandaling yon, Kabanong. Habang nakatingin ako sa mukha niya, hindi ko pa rin talaga maintindihan kung bakit hindi ko magawang pagduda ng pagkatao niya. Parang pakiramdam ko kasi ay matagal ko na talaga siyang nakilala. Pagkatapos namin kumain, pinatulog ko na rin si Jack. Pagod na pagod siya kaya kailangan niyang magpahinga. At dahil nakaidip na naman ako naman ang gising na gising. Umihilig pa si Jack ng mga sandaling yon. Kahit nasa kabilang kwarto siya, ay dinig ko pa rin siya. Nilibang ko na lang ang sarili ko noon sa pagbabasa ng nadala kong libro. Mga dakong 3:00 na madaling araw, nagsimula na naman ang kalbaryo ng buhay ko. Sino yan? Nasa sala ako noon na dapat ay papunta na ako sa banyo. Pero meron kasi akong naramdaman na presensya sa may bandang gilid ng pintuan namin. Gumalaw kasi ang halaman nandoon. Inulit ko ang tanong ko nang walang sumagot sa akin. Sino ba yan? Marana kong lumapit doon. Mga ilang sandali pa, narinig ko na lang na parang may magtatangka na magbukas ng pintuan. Tumutunog ang doorknob. Dahil doon, naalarma na ako. Agad kong dinampot ang bote sa gilid. Ilang sandali pa, hindi ko alam kung paano nila nabuksan ang pinto. Pero nakita ko na lang na nagbukas na yun. Bago pa man ako makasigaw, naramdaman ko na lang na parang nilamon na ng takot ang buong sistema ko. Hindi na ako makagalaw sa sobrang takot. Nakita ko na lang na pumasok na ang lalaki. Kasama nito ay ang pamilyar na mukha ng isang matanda. Nakangiti. Kitang-kita ko ang naninilaw at naglalakihan niyang ngipin. Ops, wag mong tatangkay na sumigaw. Kasi kapag ginawa mo yan, mapapahamak ang kasama mo sa taas. Bakit ba ayaw niyo akong lubayan? Pakiusap, tantanan niyo na ako. Wala ka naman kasing kasalanan Gusto lang naman kitang makasama. Kaya huwag ka na matakot. Aalagaan naman kitang mabuti. Ano ba kasing mahirap intindi na ayaw ko sa iyo? Hindi ako sasama sa isang kagaya mo. Aswang ka. Mas matanda ka pa nga sa akin Marami pa akong pangarap sa buhay at hindi ko na magagawa yon kapag ikaw ang sinamahan ko. Alam mo ba kung anong klase ng pagmamanman ang ginawa ko para lang matuntun kita rito ng halos isang araw lang? Tapos ngayon itataboy mo ako? Mas matindi pa pala kayo sa mga hayop na malalakas ang pang-amoy. Kahit saan ako magpunta. Kahit saan ka magpunta, mahahanap kita. Kaya huwag mo nang tangkain pang makalis. Kasi kahit na anong gawin mo, babagsak at babagsak ka pa rin sa akin. Hindi na ako sumagot sa kanya, Kabanong. Nang makakuha ko ng lakas, tumakbo na ako patungo sa kinaroroonan ni Jack. Pumasok ako sa silid niya para gisingin siya at ipaalam ang nangyayari. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, kahit na anong gawin kong pag-alog-alog sa kanya, ay hindi ko siya magising.
Jack! Jack, gising! Narito ang mga aswang! Nasundan nila tayo! Sinampal ko na siya pero wala pa rin nangyayari. Hanggang sa naramdaman ko na lang din na nakapasok na ang matandang si Gabriel sa kwarto. Ako naman, sumiksik na lang ako sa gilid. Hindi siya magigising hanggat nandito kami. Ginamitan ko siya ng malakas na orasyon para makatulog siya. Sa panaginip niya, perpekto ang lahat. Pero ang realidad, makukuha na kita. Agad kong dinampot ang itak na inilibang ni Jack sa gilid. Yun na lamang ang natitira kong panlaban sa kanila. Pero kahit na hawak-hawak ko na yun, hindi ko pa rin mapigil ang sarili ko na hindi matakot. Nanginginig ang kamay ko. Kitang-kita yun ni Mang Gabriel. Kung pipiliin mo magkagulo pa tayo ngayon, baka hindi na magising ang kaibigan mo. Baka paggising niya, nasa langit na siya. Kung gusto mo pang magising siya, sumama ka na ng mapayapa. Pinapangako ko sa iyong hindi ka masasaktan. Walang mangyayaring masama sa mga taong mahalaga sa iyo. Hindi ko naman kasi sila sasaktan eh. Lalo na ang lolo mo. Alam mo kung bakit? Dadalo pa sila sa kasal nating dalawa. May asawa ka na, may mga anak. Pero gusto mo pa rin magpakasal sa iba? Iba ang tradisyon ng mga aswang kaysa sa mga tao. Kami mga lalaking aswang, kahit ilang babae ay pwede naming asawahin. Hanggat kaya namin silang buhayin. Walang problema yon. Kaya ano ba naman yung idadagdag kita pangalawa ka pa lang naman. Isa pa, matanda na si Denaria. Unti-unti na siyang nawawala ng silbi sa akin. Kailangan ko ng mas bata. At ikaw yon, iha. Hindi ako sasama sa inyo. Hindi ako magpapakasal sa iyo. Sige, dahil ang hirap mong mapakiusapan, ito na lang ang ipapaalam ko sa iyo. Hawak na ni Denaria ang kaibigan mo. Hindi ko ba yung pangalan nun? Di ba siya yung pumatay sa apo namin? Nahuli na siya, kanina lang. At sa pagbalik ko ron, magdidesisyon na kami ng asawa ko kung anong gagawin namin sa kanya. Ngayon, kung babalik ako ron na hindi ka kasama, baka mamaya ipisin ang utak mo. Baka pumayag ako na bitayin na ang kaibigan mo. Alam mo ba kung anong gagawin namin sa kanya? Ipapakain namin siya sa mga kauri naming matagal lang hindi kumakain ng tao. Kaya, ngayon, mamili ka. Sasama ka, mamamatay ang kaibigan mo na natutulog na yan at ang kaibigan mong si Enrico. Nung mga sandaling yun, Kabanong, parang wala na talaga akong kawala. Pilit akong pinupwersa ng sitwasyon na pumayag sa gusto ng matandang aswang. Kaya kahit diri-diri ako sa kanya, pinili ko na lang ding sumama. Nag-aalala rin naman kasi ako sa mga kaibigan ko, lalong-lalo na kay Enrico na kababata ko. Kahit na nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan, hindi ko may kakaila na sobrang mahalaga siya sa akin. Pamilya na kasi ang turing ko sa kanya. Sige, sasama na ako sa iyo. Pero tumupad ka sa usapan ha. Wala kang gagawin kay Jack at wala kayong gagawin kay Enrico. Dito sa isa mong kaibigan, sigurado na ako dyan. Pero dun kay Enrico, hindi ko alam. Kasi galit na galit ang asawa ko ron eh. Sino ba naman kasing lola ang hindi magagalit kung pinatay yung apo niya? Pero pag ka mag-alala, kaunting haplos ko lang kay Denaria bibigay na siya. Kaya halika na, sumama ka na sa akin para matapos na yung usapan na ito. Huminga ako ng malalim, Kabanong. Sinabi ko na lang sa sarili ko noon na kailangan ko lang talagang sakyan ng mga nangyayari. Hindi na lang din ako gagawa ng kahit na anong dahilan para magalit sa akin ang matandang yon. Nang makalabas na kami ng bahay, merong itim na van na naghihintay sa amin. Mukhang mamahalin ng van na yon. Nagpapatunay na totoo nga ang sinasabi ni Jack na mayamang angka ng aswang ng kinabibilangan ni Mang Gabriel. Isinakay nila ako roon. At kahit natangkain ko pang tumakas ay wala rin namang mangyayari. Pinapakitnaan ako ng dalawang malalaking lalaki. Habang ang matandang si Gabriel naman ay nasa likod. Pasensya ka na at hindi kita matatabihan ha. Sa amin kasi, bago kayo ay kasal, hindi mo pwedeng madikitan o mahawakan ng babaeng pakakasalan mo. Hindi ko na siya kinontra pa. Hinayaan ko na lang siya na isipin kung ano ang makakapagpakalma sa utak niya. Kaya naman, nanahimik na lang ako sa mga sumunod pang oras. Makalipas lang ng ilang oras, nakarating na kami sa probinsya namin.
Halos 8 oras din ang aming binyahe kaya inumaga na kami. Hindi ko alam kung saang parte ng probinsya namin ang lugar nila Mang Gabriel. Basta ayon sa nakikita ko, nakatirik ang bahay nila sa boundary ng gubat at ng ilog. Malaki ang kanilang bahay. Malawak din ang bakuran. Talagang makikita sa pamumuhay nila na nakakaangat talaga sa buhay. Kung hindi ko nga lang alam na aswang silang lahat, baka ang una kong isipin ay mga politiko ang nakatira doon. Kinaladkad nila ako papasok sa loob. Nang nasa bakuran na kami, agad namang sumalubong sa amin na matandang babae. Nasa pagkakaalam ko, Dinarya ang pangalan. Galit na galit itong lumapit sa amin. Masama ang tingin niya sa akin. Pero nagulat na lang kaming lahat nang sampalin niya si Mang Gabriel. Oh, bakit mo ako sinampal? Naiibang ka na ba, Dinarya? Ang kapal din ang mukha mong unahin ng pagdadala ng babaeng rito kaysa sa pagkamatay ng apo natin. Yang babaeng yan ay kasama ng taong pumaslang sa apo natin. Mas inuna mo pang kunin yan kaysa huliin ng lalaking yan. Akala ko ba narito na si Enrico? Nagsinungaling ka sa akin? Naniwala ka naman eh. Pambira. Mga babae talaga, oh. Teka, mamaya ka na. Kakausapin ko muna ang una kong asawa. Dinarya, wala na tayong magagawa sa pagkamatay ng apo natin. Wala na siya eh. Kailangan na lang nating mag-move on. Pero huwag ka mag-alala. Handa naman akong pagbayarin ng lalaking yon. Sa ngayon, hayaan mo na muna akong maging masaya. Sobrang kapal ng pagmumukha mo. Nagagawa mo pa talagang maghanap ng ibang babae? Bakit? Nagsasawa ka na ba sa akin? Matanda ka na, Dinarya. Siyempre, meron din naman akong pangangailangan. Hindi mo na maibigay sa akin yun eh. Pero itong si Rose, kaya niya akong pasayahin. Naririnig mo ba ang sarili mo? Dinarya, alam mo naman ang tradisyon nating mga aswang. Kahit ilan, pwede naming maging asawa. Kaya wala kang karapatan na mag-inarte ngayon. Ang tradisyon na yon ay para lamang sa ating mga aswang. Hindi naman aswang ang babaeng yan. Hamak na tao lang yan tapos ipagpapalit mo lang ako sa ganyan. Napakawalang kwenta mo! Isang malakas na sampal naman ang natanggap ni Mang Gabriel galing sa asawa niya. Sa puntong ito ay tila napuno na rin si Mang Gabriel. Ginantihan na nito ng malakas na sampal ang asawa niya. Sa lakas ay napaupo pa ang matandang babae sa sahig. Ako ang haligi ng tahanan dito. Kaya wala kang karapatang ipahiya ako sa harapan ng babaeng gusto ko. Kupas ka na, Dinarya. Tanggapin mong may hangganan din ang relasyon nating dalawa. Hindi mo mababago ang tradisyon at kultura na nakasanayan natin. Sige na, itayo nyo na yan at ihatid sa silid niya. Kailangan ko pa kasi kasuhin itong aking bagong magiging asawa. Sapilitan akong hinila ng mga lalaki papasok sa loob. Dinala nila ako sa silid mismo ni Mang Gabriel. Napakalaki ng kwarto pero madilim dahil karamihan sa mga disenyong naroon ay puro kulay itim. Dito ka na muna at ipapasikaso ko lang yung kasal natin bukas. Bukas? Sobrang kapal din naman talaga ng mukha mo, ano? Niloko mo na nga ako na nahuli niyo si Enrico tapos ngayon gusto mo bukas na kagad? Tingin mo papayag ako sa gusto mo? Manigas ka! Iha naman. Narito ka na eh. Wala ka na magagawa pa. Kahit anong sabihin mo, wala na rin namang silbi. Dahil sa pamamahay na ito, boses ko ang mahalaga. Naintindihan mo ba ako? Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa makasama ka. Pag mo sabihin yan, hindi mo alam kung gaano ako kasarap kasama. Gustong gusto ko nang masukan ng mga sandaling yun, Kabano. Hindi ko kinakaya ang mga pinagsasasabi niya. Tumingin ako sa paligid. Wala akong makitang bintana. Ibig sabihin lang noon, ang pintuan lang ang tanging daan para makalis ako. Na alam ko namang sobrang labo mangyari dahil bantay sarado yun. Huwag mo nang tangkain pang tumakas. Kasi magsasayang ka lang ng lakas. Ang mabuti pa, magpahinga ka na lang. Magtira ka ng lakas para sa kasal natin bukas ng gabi. Hindi na ako nagsalita. Naisip ko kapag kinontra ko pa siya ng kinontra, baka magalit siya sa akin at ako naman ang saktan niya. Mga kalahating oras lang nang umalis siya. Bigla namang pumasok sa silid ang matandang babae na si Dinarya. Namamaga pa ang kaliwang kilay niya nang humarap sa akin. Nanlilisik ang kanyang mga mata.
Ang kapal din ang mukha mong sumama sa asawa ko. Bakit? Wala ka bang pera at gusto mong umunlad? Para sabihin ko sa iyo, magiging impyerno ang buhay mo rito dahil lahat kami rito aswang. Ikaw lang ang tao rito. Kaya umalis ka na. Diyos ko, Manang, wala akong kahit kaunting interes sa asawa ninyo. Ang totoo nga niyan, lumuwas na ako ng Maynila para takasan ng asawa niyong manyak. Pero nasundan pa rin nila kami. Kaya ako sumama kasi sabi niya, binihag niyo raw yung kaibigan ko. Di ba gusto mo akong umalis? Bakit kaya di mo na lang ako tulungan? Tutal, pareho naman nating ayos sa gustong mangyari ng asawa mo. Sandali siyang nakameme. Para bang napagtanto niya rin na tama nga ang sinasabi ko. Sinamantala ko na ang pagkakataon yun para makumbinsi ko siya. Ayoko sa asawa mo, no? Sino ba matinong babaeng papatol sa isang matandang lalaki na aswang? Marami pa akong pangarap sa buhay. Isa pa, hindi ko ugaling makasira ng relasyon. Kahit na mga aswang kayo, ginagalang ko ang kasal ninyo. Kaya kung ako sa'yo, tulungan mo ako makatakas. Bakit ako makikipagtulungan sa iyo, Aber? Kasama mo ang pumaslang sa pinakamamahal kong apo. Kasamahan ko nga, kaibigan at kababata ko pa. Pero kaya lang naman niya ginawa ang bagay na yon dahil lalapain kami ng apo mo. Kayo naman kasi, hindi nyo tinatalian ang batang yon. Alam niyo naman na aswang siya. Hindi namin kasalanan na naging ganun ang kapalaran niya. Anong talian ang sinasabi mo? Hindi aso ang apo ko. Pero aswang siya. Delikado siya para sa mga tao. Alam mo, kung ganyan kayo mga aswang, sana pala yung bagyong undoy, dito lang sa bahay niyo tumama eh. Papatayin kita! Ay, sige, mas pabor. Ayaw ka naman mabuhay sa ganitong klase ng lugar, no? Di, sasabunutan na lang kita. Di lagot ka sa asawa mo. Mahal na mahal pa naman ako noon. Lalong nanggalaiti ang matandang babae sa sinabi ko, Kabanong. Alam niya na kapag sinaktan niya ako, masasaktan din siya. Kaya naman lumabas na nang siya ng silid. Naiwan ako mag-isa roon. Makalipas sa maghapon, pagsapit ng 6:00 ng gabi, nagtayuan ang mga balahibo ko. Hindi ko alam kung anong ginagawa ng mga aswang sa labas. Pero naririnig ko ang bawat pag-alulong nila na parang aso. Kung minsan naman, may mga umaangin. Para akong mababaliw habang naroon ako. Para akong nasa kulungan ng mga hayop. Hindi na ako mapakali ng sandaling yon. Pabalik-balik ako sa nilalakaran ko. Sumisilip din ako sa siwang ng pinto. Pero nakikita kong naroon pa rin ang mga nagbabantay sa akin. Huminga ako ng malalim at sandaling nagdasal. Mga bandang 10:00 ng gabi, mulat na mulat pa rin ako. Ni hindi ako dinadalaw ng antok. Hanggang sa bigla na lang ako nakarinig ng mga kalabog sa labas. Kasunod noon ay bumukas ang pintuan. Pumasok na naman ang matandang babae. Akala ko makikipagtalo na naman siya. Umalis ka na rito ngayon. Pero huwag kang matuwa. Hindi ko to ginagawa dahil magkakampi na tayo. Ginagawa ko to para sa sarili ko. Ayaw kong maikasal siya sa isang babae na kagaya mo lang. Oo na, kung ano man ang dahilan mo. Maraming salamat. Ang dami mo pang sinasabi. Sumunod ka na bago pa magbagong isip ka. Nagmamadali na akong lumabas. Kasama naman ni Aling Denaria ang 2 bodyguard niya na lalaki na pareho din namang aswang. Noong mga sandaling yun, palabas na sana kami ng baryo. Pero naggulat kami nang biglang dumating si Mang Gabriel. Nanlalaki ang mga mata nito habang nakatingin sa amin. Anong ibig sabihin nito, Denaria? Ginagawa ko lang kung anong makabubuti sa relasyon natin. Walang iya ka! Isang malakas na sampal na naman ang nagawa ni Mang Gabriel sa asawa niya. Napatakot na lang ako ng bibig nang makita ko kung papaano niya bugbugin ang matandang babae. Tumigil lang siya nang makaramdam na rin siya ng pagod. Tumingin siya sa akin na masama. Hinuwakan niya ako ng mahigpit sa magkabilang pisngi at saka nagsalita. Amoy na amoy ko ang mabahong hininga niya. Hindi ka pwedeng umalis. Ikakasal pa tayong 2. At ang matandang yan, ikaw na ang papalit dyan. Napakasama mo. Sarili mong asawa sinasaktan mo. Wala namang halaga na sa akin ang isang yan eh. Sapat na sa akin na nabigyan niya ako ng maraming anak. Na ngayon malaya naman ang nakakapamuhay sa ibang bansa. Kaya ikaw, Rose, gagawin kitang pinakamabangong rosas. Mag-aanak din tayo ng marami. Kalahating tao ang magiging... Hindi ko na napigilan ang sarili ko, Kabanong. Sinampal ko siya ng malakas.
Natulala siya saglit dahil hindi niya inaasahan ang ginawa ko. Namilog ang mata niya habang napahawak pa sa pisngi niya. Makasarili ka. Kakarmahin ka rin. Pupunta dito ang mga taong mahalaga sa akin para paslangin ka. Sila ang magiging karma mo. Uubusin nila ang mga aswang na kagaya mo. Manahimik ka! Wala kang karapatan na pagbantaan ako dahil asawa lang kita! Hindi mo ako asawa. Kilabutan ka nga sa sarili mo. Hindi na rin nakapagpigil pa si Mang Gabriel. Sinampal niya ako ng malakas. Pero nanatili akong nakatayo. Naramdaman ko na lamang na dumudugo na ang ibabang labi ko. Hindi na ako nakapagsalita pa. Bago ako kalat ka rin paalis, nakita ko pang pinitay nila yung 2 alalay ni Aling Dinaria. Sa puntong yun ako kinilabutan. Yun kasi ang unang pagkakataon na nakakita ako ng pinatay. Kahit naswang ang mga yon, iba pa rin ang epekto noon sa akin. Nanginginig ako sa takot kabano. Parang saka lang ako nakaramdam ng takot kay Mang Gabriel. Ganon ang mangyayari sa mga kaibigan mo kapag nagpunta sila rito. Binalik nila ako sa silid. Narinig kong kinandado pa nila ako roon. Tuluyan na akong nawala ng pag-asa. Napaupo na lang ako sa sulok at naiyak. Paulit-ulit akong nagdarasal na sana merong dumating para sa akin. Kahit na alam ko namang malabo dahil mukhang hindi naman alam ni Jack at Enrico ang kinalalagyan ko. Sa kakaiyak ko, hindi ko na namalayan na nakaiglit na pala ako. Nagising na lang ako nang marinig ko ang pagputok ng baril sa labas. Napabangon ako at saka sumilip sa labas ng pintuan. Pero hindi ko pa natidikit ang mga mata ko sa peephole ng pintuan nang maramdaman kong kumalubog na ang doorknob. Magkakasunod na hampas ang narinig ko hanggang sa mabuksan na yon. Nakita ko na lang si Jack at Enrico na magkasama. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nila sinaktan? Ayos lang ako. Mabuti naman at dumating kayo. Akala ko hindi na ako makakalabas dito eh. Huwag ka na mag-alala. Dumating na ang mga tropa ni Tito na mga nakabaril. Kasama rin natin ang mga dating kakilala ni Lolo. Marami tayo ngayon. Wala ka nang dapat ipag-alala. Sa ngayon, kailangan na nating umalis habang wala pa si Gabriel. Hinawakan nila ako sa magkabilang kamay. Nagkatinginan silang dalawa na parang magsisimula na namang magtalo. Ano ba naman yan? Ngayon pa kayo magkakaganyan? Hihilahin niyo ba ako at gusto niyo matanggal ang braso ko? Diyos ko naman kayo oh. Binitiwan na nila ako, tinayaan na lamang nila ako maglakad na mag-isa. Paglabas namin ng mansyon, nakita namin nakabulagta ng mga aswang. Napatay na yung lahat ng mga kasama ni Enrico. Habang ang mga kasamahan naman ni Jack ay patuloy na kinakalaban ng mga aswang. Dito tayo dumaan. Mukhang walang tao rito. Wala naman talagang tao dyan kasi puro aswang ang narito. Ano ka ba? Ibig kong sabihin, walang aswang. Tara na. O kontra ka na naman eh. Ayusin mo kasi sinasabi mo. Matagumpay naman kaming nakalayo roon. Pero kinakabahan ako habang tinatahak namin ang kagubatan. Hindi pa rin kasi namin nakikita si Mang Gabriel. Natitiyak ko noong mga sandaling yun ay mas galit na siya. Dahilan para mas maging mabangis siya sa amin. Nang malapit na kami sa kakahuyan, bigla na lang dumating si Mang Gabriel. Talagang hindi siya papahayag na makalis ako. Baliw na baliw talaga siya sa akin, kabano. Ano sa tingin niyo ang ginagawa niyo sa pinakamamahal kong asawa? Asawa? Ikakasal na kaming dalawa kinabukasan. Kaya wala kayong karapatan na kunin siya sa akin. Huwag kayong maniwala sa kanya. Nasisiraan na siya ng ulo. Sinaktan niya ang asawa niya para lang sa akin. Matapos ang ginawa ko lahat para sa'yo, ito isusukli mo sa akin. Manloloko ka. Siguro, isa sa mga yan ang kaladnian mo, no? Magising ka na sa katotohanan. Hindi na magandang takbo ng utak mo. Ikaw lang yata ang aswang na ganyan eh. Hindi na nagsalita pa ang matandang lalaki. Bigla na lamang siyang nangisay. Yung pala, nagpapalit na siya ng anyo niya. Lumabas ang malapad niyang pakpak. Dito na ako nagsimulang kilabutan. Tinulak ako ni Jack papunta sa gilid. Silang dalawa ang umarap kay Mang Gabriel. Agad na dinukot ni Enrico ang daladala niyang baril. Lumipad naman si Mang Gabriel. Pinagbababaril ni Enrico ang matandang yon. Pero hindi yun matamaan ni Enrico dahil sa kakaibang bilis ng matandang aswang. Ilang sandali lang ay naubos na rin ang bala ni Enrico. Inilabas na rin ito ang daladala niyang itak. Mag-iingat kayong dalawa. Kaya namin to. Huwag kang aalis dyan kahit ano mangyari. Hindi nagtagal.
sumugod na rin sa kanila si Mang Gabriel. Hindi nila yung matamaan ng itak nila. Sa halip, sila pa ang nadali nito. Nakalmot ni Mang Gabriel si Enrico sa kamay. Dahilan para mapalayo ito ng bahagya kay Jack. Nang aatakin ulit ni Mang Gabriel si Enrico, humarang naman si Jack. Sinubukan niyang tagain ng matandang aswang. Ang kaso nga lang ay hindi na naman siya nakatama. Hinawakan siya ni Mang Gabriel sa balikat at binaon sandali ang mahaba nitong kuko. Hindi niyo ako kakayanin. Hindi niyo mailalayo sa akin ang asawa ko. Papatay ko kayong dalawa. Papatay ko kayo. Hindi pa nakontento si Mang Gabriel. Hinawakan niya sa leeg si Jack. Sinakal niya ito ng maigpit. Agad namang umatake si Enrico. Tinaga niya si Mang Gabriel at sa pagkakataong ito, tinamanan niya ito sa kamay. Nabitiwan ito si Jack. Sinamantala ni Jack ang pagkakataon kaya tinagaan na rin niya si Mang Gabriel. Tinamaan niya rin ito sa dibdib. Pero sa kasamaang palad, tila wala pa rin nangyari. Lintik na aswang to. Bakit hindi to tinatablan? Immortal ba ang isang to? Ano? Nagtataka kayo? Wala kayong kalam-alam kung ano ang kaya kong gawin. Sinapak ni Mang Gabriel si Enrico. Sinipa naman ito si Jack. Sa isang iglap lang, agad na nagbago ang ihip ng hangin. Bugbog sarado agad ang dalawa. Habang si Mang Gabriel malakas pa rin. Parang walang tinamong sugat. Parang hindi man lang napapagod. Isinarado nito ang malapad na pakpak. Itinoon nito ang atensyon sa pagpapahirap kay Jack at Enrico. Mahal kong Rose, tingnan mo ang mangyayari sa mga taong nakikialam sa pagmamahala natin. Tigilan mo na yan. Kahit na kailan, hindi kita magagawang mahalin. Napakasama mong nilalang. Tumawa ng malakas si Mang Gabriel. Para na siyang nababaliw. Nakakakilabot ang boses niya na nagpapatindig lalo ng balahibo ko. Wala ka nang magagawa, Rose. Sa ayaw at sa gusto mo, ako na ang dapat mong mahalin. Dahil kung hindi, itong dalawang to, mauna pa itong mamatay kaysa sa akin. Napatigil sa pagsasalita si Mang Gabriel nang biglang may lumitaw pang isang aswang sa gilid. Nakita ko na lang si Aling Dinaria. Bigla nitong kinalaban si Mang Gabriel. Sa puntong yun, napuruhan niya ang matandang lalaki. Kung ituturing mo lang din akong basura, mas maigi pang isama na lang kita sa hukay! Ano ba pinagsasabi mo? Manahimik ka! Huwag kang makikialam dito! Tapos na tayong dalawa! Matatapos lang tayong dalawa kapag pareho na tayong namatay! Kung yan ang gusto mo, uunahin na kita! Sabay na umatake ang dalawa. Nagkasagupaan sila. Pero nakita na lang namin na itarak na ni Mang Gabriel ang kanyang kuko sa dibdib ni Aling Dinaria. Pero hindi rin naman nagpatalo matandang babae. Tinarak din niya ang kuko sa dibdib ng asawa. Di ba sinabi ko naman, isasama kita sa hukay? Total, wala ka namang kwentang asawa! Kahit na kailan, napakawalang silbi mo sa akin! Kumalas ang dalawa sa isa't isa. Pero kapwa na sila nangihina. Mga ilang sandali lang, nauna rin bumagsak si Aling Dinaria. Nang lapitan ko siya, sumusuka na siya ng dugo. Nakatingin siya sa akin hanggang sa huling hininga niya. Si Mang Gabriel naman, medyo nakakagalaw pa siya. Hindi malalim ang ginawa sa kanya ng asawa niya. Kaya tumayo na si Jack at lumapit. Tinarak ni Jack ang itak sa dibdib ng matandang lalaki. Itigil mo na ang kasamaan mo! Hindi ako babayag. Akin lang si Rose. Akin lang! Manigas ka dyan! Hindi mo pagbaari si Rose! Hindi nagtagal, unti-unti na rin nalagutan ng hininga ang matandang lalaki. Nakahinga na rin ako ng maluwag. Nang balikan namin ang mga kasamahan nila, naubos na rin nila ang mga aswang. Hindi na kami nagsayang ng oras. Umalis na rin kami doon. Agad-agad kami umuwi sa aming baryo. Kinaumagahan, tungtuwa si Lolo nang makita niya akong ligtas. Agad niya akong niyakap kaabano. Nayak na lang din ako noong mga sandaling yon. Samantala, nagkasundo na rin si Jack at Enrico. Nilinaw ko sa kanilang dalawa na hindi pa ako handa sa pakikipagrelasyon. Bigla na lang kasi silang nagtapat sa aking dalawa. Pero natanggap naman nila agad ang paliwanag ko. Nasa lanta kami ng bagyo noon at talaga namang pati kabuhayan namin ay naapektuhan. Pero mas malala at mas masaklap ang trauma na iniwan sa akin ng mga nangyari sa amin dahil sa aswang. Buong akala ko nga noon
tuluyan na akong makukulong sa madilim na mundo. Sa ngayon, Kabanong, mas nagiging maganda na ang takbo ng buhay namin. Nakakabawi na rin kami mula nang masalanta kami ng bagyong Ondoy. Mula rin nang matalo namin ng mga aswang, wala na rin namataan pa kahit na isa. Bagay na labis ko namang ikinatuwa. Dahil mas madali akong nakakausad ng masiguro naming wala na talaga ang mga nilalang na yon. At dahil doon, mapayapa na kaming nakakapamuhay ng walang pangamba at walang kahit na anong takot sa kalooban. Wakas,